Si Seto ay isang nakakadiring talunan na nagtatrabaho bilang isang all-around sa isang maliit na kumpanya, kung saan masama siyang tratuhin at maliit ang sahod sa kanya ng kanyang pangit na amo habang nag-i-reels naman ang HR department. Nagtataka kung ito na ba ang lahat ng nakalaan sa kanya sa buhay na ito. Nagsimula siyang maglakad pa uwi sa kanyang tambakan ng basura, nang biglang napagpasyahan ni Trucko na ipadpad siya sa isang kakaibang mundo na puno ng mga salamangkero, mandirigma at mahiwagang nilalang. Agad niyang natanto na ang mabuhay sa mundong ito ay hindi na katulad ng dati niyang trabaho. Ngunit hindi alam ng sinuman na sa isang mundo kung saan lahat ay pumapatay ng mga halimaw, ang pagiging. Ang isang lalaki na talagang marunong mag-ayos ng mga bagay-bagay ang gagawin sa kanya na MVP. Agad na makakatagpo ni Seto ang isang kakaibang grupo ng mga adventurer na gustong humingi ng tulong niya sa kanilang mga paglalakbay sa dungeon. Kasama sa grupo si Railza, isang malakas pero mahiyain na mandirigma, si Lofenpan, isang maliit na engkantadang manggagamot na maaaring maging modemo pagdating sa paggamit ng kanyang mahika, at si Morlock, isang matandang wizard na napakalakas pero madalas makalimutan ang kanyang mga spell sa kalagitnaan ng paggamit nito. Ang kakaibang grupong ito ay nagsisimulang magbuklod at ang mga kasanayan ni Seto sa pagiging handyman ay talagang nagagamit. Tumutulong siya sa pagbubukas ng mga kaban, pag-aayos ng mga gamit, at maging sa pag-aayos ng kanilang mga kagamitan para sa paglalakbay. Napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga si Seto, at nagsisimula siyang makaramdam na pinahahalagahan sa bagong mundong ito, na malaking pagbabago mula sa dati niyang buhay. Isang araw, isang kalbong manloloko ang dumating para magbenta ng sirang espada sa batang babae na may-ari ng tindahan sa bayan at masaya niyang tinanggap ang walang silbing espada sa halagang 18 gintong barya. Nang tingnan ito ni Seto, agad niyang napagtanto na isa itong huwad na espada, ngunit kaya niya itong ayusin gamit ang kanyang kasanayan bilang isang handyman. Kinabukasan, sila ay nasa isang madilim na kuweba, nakikipaglaban sa isang grupo ng pangit na mga halimaw, ngunit patuloy na naguguluhan ang salamangkero sa kanyang mga spell na parang isang napakabobong tao. Maya-maya, dumating si Railza para sagipin si Seto at ang matandang lalaki, at pinatay niya ang mga halimaw gamit ang kanyang malaking espada. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napagtanto ni Seto na pabigat siya sa kanyang mga kasamahan dahil ang kanyang isip ay sanay lamang sa pagiging isang tagapag-ayos, ngunit hindi siya makakaligtas sa magulong mundong ito ng walang mahika. Kaya, para hindi maging pabigat, natutunan niya ang lahat ng mahika ng salamangkero sa loob ng ilang araw at nagsimula siyang tumulong sa kanila sa kanilang mga misyon. Kalaunan, habang nahihirapan silang buksan ang kaban sa tulong ni Seto, biglang nagsimulang gumuho ang yungib at si Seto ay natamba at bumagsak sa kanyang puwit sa isang madilim. Kakaibang yungib sa ilalim ng lupa. Napadaing sa sakit, mabilis niyang natanto na bali ang kanyang binti at dumurugo, kaya't hindi siya makakatakas ng mag-isa. Di nagtagal, nagsimula siyang maligalig sa kanyang masalimuot na nakaraan, kumbinsido na ituturing siya ng kanyang mga kasamahan bilang pabigat at iiwanan siya dito. Ngunit di naglaon, natanong ni Seto si Railza, kasama ang salamangkero at ang diwatang si Lofenpan, na nagmamadaling papalapit sa kanya na nag-aalala. Tiniyak nila sa kanya na hinding-hindi nila siya iiwan dahil talaga namang wala siyang kapantay. Nang marinig ito, napuno si Seto ng hindi niya batid na init at ligaya. Kinabukasan, nakikipaglaban sila sa isang halimaw sa dagat na maraming ulo at madulas na nagngangalang Unagi. Nagsusuka na si Railza dahil hindi niya matagalan ng isang nilalang na may sipon at puno ng slime ang katawan. Kaya, naghagis ng mahika ang salamangkero sa Unagi, habang hiniwa ito ni Seto gamit ang kanyang espada at napatay ito. Pagkatapos, ginamit ni Seto ang kanyang kahanga-hangang talento sa pagluluto at ginawang isang nakakatakam na litsong putahe ang unagi at sa sandaling ihain niya ito. Parehong namangha ang salamangkero at ang diwata sa napakasarap na lasa. Agad nilang sinimulang kumbinsihin si Railza na tikman din ito, at nang sumubo siya, pakiramdam niya ay nasa paraiso siya at agad niya itong nilantakan. Pagkatapos ng masarap na kainan, pumasok sila sa isang kuwebang walang mahika para ipagpatuloy ang misyon. Hindi nagtagal nakakita sila ng isang kaban, pero dahil nararamdaman niyang may mga patibong ang kaban na yon, iniwan niya ito. Maya-maya pa, nakasalubong sila ng isa pang kaban at ginamit ni Seto ang kanyang mga kasangkapan para tanggalin ito sa mga patibong na metal. Pero pagkatapos niyang gawin yon, isang mabahong berdeng likido ang bumagsak sa baluti ni Railza at tinunaw ang metal, at lumitaw ang kanyang katawan.
Habang nakaupo sila sa paligid ng apoy, biglang nakaramdam ng pulikat sa likod ang matandang salamangkero. Hiniling niya kay Lafenpan na gamitin ang kanyang mahika para tulungan siya. Gayunpaman, hinihingi ng sakim na diwata ang isang gintong barya bilang kapalit. Walang natitirang pera ang salamangkero matapos maluste ang lahat sa pagsusugal, kaya nag-alok si Seto na magbayad para sa kanya. Pagkatapos, nang tanungin ni Seto si Rilze kung bakit palaging umaasta si Lafenpan na parang mapagmataas at makasarili, dinala siya ni Rilze kay Lafenpan. Napansin niya na iniaalay ni Lafenpan ang gintong barya sa buwan, at nang tanungin niya ang kakaibang ritual na ito, sinabi ni Rilze sa kanya na si Lafenpan ay isang diwata ng liwanag ng buwan. At sa kabila ng pagkakaroon ng magandang pangalan, isinumpa ang kanyang mga tao ng Diyosa ng buwan, kaya kapag hindi siya nag-aalay ng mga gintong barya, ang kanilang mga katawan ay lumiliit. Sinasabi niya kay Seto na ang mga diwata ng liwanag ng buwan ay dating nakatira sa buwan, ngunit isinumpa sila ng selosang Diyosa ng buwan at itinapon sa lupa. Nang marinig ito, nag-alok si Seto na bayaran ang utang ni Lafenpan gamit ang kanyang ipon, ngunit sinabi ni Rilze sa kanya na hindi isang malayang nagtatago ang diwata at hindi tatanggapin ang kanyang alok. Kinabukasan, binuksan ni Seto ang isang ball, ngunit lumalabas na isa itong bitag na teleportasyon na humihila sa kanila ni Rilze sa pinakamababang palapag ng dakilang labyrinth. Ngunit hindi naapektuhan ang salamangkero at ang diwata dahil ang kanilang mga katawan ay hindi tinatabla ng mahika. Sa huli, isang malaking golem na bakal ang lumitaw sa harapan nila at nagmamadaling pinakiusapan ni Rilze si Seto na manatili sa likod niya at tumakas kung lumala ang sitwasyon. Sinasalakay niya ito gamit ang kanyang maringal na espada, ngunit mabilis siyang pinatalsik ng golem. Isang sugatang Rilze ang nagmamakaawa kay Seto na tumakbo, ngunit lumundag ito sa golem at ibinuhos ang tunaw na metal dito. Sa huling pagtatangka, ibinagsak ng golem si Seto sa lupa, at lubha siyang nasaktan habang desperadong sinusubukan ni Rilze na gisingin siya. Habang lumilipas ang oras, nanalangin si Rilze na dumating ang salamangkero at si Lafenpan para iligtas si Seto gamit ang kanilang mahika. Ngunit bigla niyang naalala na minsan binigyan siya ng salamangkero ng isang negel iligtas buhay na gayuma na tinatawag na patak ng buhay. Mabilis niya itong ibinuhos sa kanyang bibig at hinalikan si Seto para ipatak ang likido sa bibig nito, upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Seto at nakita ang salamangkero, ang diwata at si Rilze na sabik na naghihintay na siya'y bumalik sa buhay. Nagtatalon sa tuwa si Lafenpan at sinabi sa kanya kung paano siya nailigtas ni Rilze, kaya namula si Rilze. Sa susunod na misyon, isinama ni Lafenpan si Seto sa paglilibot sa kakaibang mundo na kanyang napuntahan. Una silang huminto sa isang ahensya ng pagpapakasal at medyo nagulat si Seto na maging sa mahiwagang mundong ito ay mayroon ding opisina ng pagpapakasal upang tulungan ang mga tao sa mga areglo ng kasal. Hinihiling ni Lafenpan sa kanya na itago muna ang kanyang sorpresa, dahil maraming nakakamanghang bagay sa kaharian na talaga namang ikagugulat niya. Sinabi ni Lafenpan sa kanya na ang kanilang kaharian ay medyo mapayapa at ang dami ng armas at mahika na kayang gamitin ng kahit sino ay lumaki ng husto. Ang lahat ng mga pag-unlad na ito ay humantong sa espesyal na pag-unlad para sa kababaihan, na nagpapahintulot sa kanila na sumabak sa mga pakikipagsapalaran. Dagdag pa, naubos na ang yaman sa labyrinth na nangangahulugang mas kaunti ang kita ng mga lalaki at iyon ay nagpapahirap lalo sa pag-aasawa. Hindi nagtagal, hiniling niya kay Seto na tignan muli sa loob ng opisina ng pagkonsulta sa kasal at nagulat si Seto. Para makita na ang kanilang matandang wizard ay nasa loob, sinusubukang maghanap ng mapapangasawa para sa kanyang sarili. Pero biglang dumating si Rilze at inilayo siya, at ang marriage consultant ay nakahinga ng maluwag. Ipinaliwanag ng diwata kay Seto na ang pag-unlad ng remedy magic ay humantong sa pagdami ng matatanda at ang isyu ng mga tagapag-alaga ay naging isang malaking problema. Ang susunod nilang misyon ay ibabalik sila sa kuweba, kung saan makikilala nila ang isang temptation fairy na kilala sa kanyang nakabibighaning hitsura. Habang lumalapit si Seto sa kanya, naghagis ng spell ang diwata na nagpabaliw sa kanya sa pag-ibig. Si Seto na dating mahiyain ay nagsisimulang magbago, papalapit sa diwata na parang tulala, ang kanyang pagkatao ay nagiging malandi mula sa pagiging tahimik. Hindi makapaniwala si Elsa habang nakikita ang kanyang crush na hinihikayat ng isang diwatang halos hubad. Nag-iipon ang galit sa kanyang loob, at sa determinasyon,
Sumugod siya sa diwata na hawak ang kanyang espada. Isang kakaiba at matinding galit ang bumabalot sa kanyang katawan habang hinahampas niya ang diwata, na natatakot para sa kanyang buhay, desperadong umiiwas sa mga atake ni Railza. Ang matinding paghabol ni Railza ay agad na nagpilit sa diwata ng tukso na tumakas, ngunit ang Gayuma kay Seto ay nananatili pa rin. Aktibo. Ngayon, nabighani, nakaramdam si Seto ng matinding pagkaakit kay Railza at nagsimulang lumapit sa kanya habang kinakabahang umaatras si Railza, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Si Seto, na nasa ilalim pa rin ng mahika ng diwata, ay unti-unting lumalapit sa mukha niya. Halos handa na siyang halikan, ngunit sumingit si Lafenpan, winakasan ng mahika at pinalaya si Seto mula sa impluwensya ng diwata. Ngunit hindi doon natatapos ang tensyon. Bigla, nakita nila ang matandang salamangkero na magkahawak kamay kasama ang diwata ng tukso. Nag-alala si Seto, iniisip na nabighani rin ang salamangkero sa kanya. Gayunpaman, kampanteng tiniyak ni Railza sa kanya, na ipinapaliwanag na ang salamangkero ay hindi tinatabla ng mahika at malapit ng tanggihan ng diwata. Nang may ngisi, sinabi niya kay Seto na huwag mag-alala tungkol sa matandang mangkukulam, pinakalma ang kanyang pangamba habang sila ay sumusulong ng magkasama. Kalaunan, natagpuan nila ang isang bitag kung saan maaaring tamaan ng kidlat kung nakasuot ng metal na baluti. Nagtanong si Seto kung malalagpasan nila ang bitag na ito, ngunit dahil nakasuot si Railza ng metal na baluti, siya ay nasa tunay na panganib. Hiniling ng salamangkero kay Railza na habarin muna ang baluti, upang magamit niya ang kanyang mahika para makatulong sa pagdaan. Ang kanyang baluti sa ibabaw ng bitag ng kidlat. Pero medyo nag-aalangan si Railza na tanggalin ang kanyang baluti dahil nakasuot siya ng mga damit na nagpapakita ng balat sa ilalim nito, at ang pagtanggal ng baluti ay lalo lamang siyang papahirapan. Dahil napansin ni Seto ang pagkabahala ni Railza, mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at inalok kay Railza para pansamantalang isuot. Ngunit pagtapak pa lamang nila sa bitag, ang salamangkero mismo ang tinamaan ng kidlat dahil nakalimutan na naman ng matandang mangkukulam ang kanyang mga mahika. Kalaunan, habang nakaupo si Seto sa isang inuupahang silid, natagpuan niya ang isang kakaibang aklat na nakakandado. Na may kalawang na kandado. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang galing sa paggawa para buksan ang aklat, ngunit medyo kakaiba ang aklat. Pagbukas niya, ang aklat ay may lalagyan ng isang bulok na kabute, at biglang sumulpot ang salamangkero sa likod niya. Ipinaliwanag niya na ang kabute ay tinatawag na Kakaman root mushroom, at ito'y masarap na hindi dapat sayangin. Kinuha niya ang kabute sa kanyang mga kamay at sinimulang amoy-amuyin ito tulad ng isang matandang lalaki na gumagamit ng droga. Sinabi niya sa kanya na itinago niya ito noon pa para walang makaagaw sa kanya at saka niya sinimulang sabihin kay Seto kung paano ito kainin. Biglang binuksan ni Railza ang tarangkahan ng silid, hinihingi rin ang kanyang parte ng kabute at napaisip si Seto kung napapaligiran ba siya ng mga baliw sa kabute. Isang araw habang sila ay nasa kanilang misyon na patayin ng isang dragon, hindi sinasadyang nasira ni Seto ang isa sa kanyang pinakamahusay na kagamitan sa pagputol ng alambre habang inaalis ang mga balbas ng patay na dragon. Nakita siyang medyo dismayado, tinanong ni Railza kung kaya niya itong ayusin, ngunit hindi panday si Seto kaya umiling siya. Naisip niya kung may isang manggagawa na marunong mag-ayos ng kanyang mahal na kasangkapan ng mabilis. Nakita siyang malungkot dahil sa kanyang sirang kasangkapan, iminungkahi ng salamangkero na dapat nilang tanungin. Isa sa kanyang mga kakilala, bagamat medyo kakaiba siya. Ang kakilala ng salamangkero ay isang lalaking nagngangalang Damarka ng Talata Amben at kilala rin siya bilang ang lalaking nakakarinig ng tinig ng bakal. Dalubhasa siya sa sining ng pagmanipula ng bakal upang ganap na baguhin ang hugis nito at gumawa ng mga bagong kasangkapan mula rito. Isa siyang duwende na kayang lumikha ng lahat mula sa baluti para sa maliliit na tao hanggang sa mga pananggalang para sa mga higanti, kaya propesyonal siya sa kanyang trabaho. Ngunit nagretiro ang duwende dahil hindi siya binabayaran ng maayos ng kanyang mga customer at palaging nagrereklamo tungkol sa kanyang labis na paniningil. Sinasabi ng salamangkero sa kanila na nagtatago ang duwende sa pinakalalim na dulo ng yungib na nasa likod ng isang pintong hindi mabubuksan maliban sa 108 susi ni Damarka ng Talata Amben at doon siya nagkukubli. Dagdag pa niya na ang pagpasok sa pagawaan ay mas mahirap kaysa pagpasok ng palihim sa silid ng hari.
Gayunpaman, tinanggap ni Seto ang hamon na buksan ang 108 kandado at pagkatapos ng kaunting pagsisikap, nagtagumpay siya. Pumasok silang lahat sa pagawaan ng duwende at binati ang masungit na matanda. Gulat na gulat ang duwende nang makita na nagawang buksan ng isang tagapagkumpuni mula sa ibang mundo ang 108 kandado gamit ang kanyang pambihirang galing. Hindi nagtagal, kinumpuni ng duwende ang kasangkapan ni Seto gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan at hiningan si Seto ng bayad. May kaliskis ng dragon at masaya niya itong binayaran ng isa. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang naayos na kasangkapan at namangha kung paano nagawa ng duwende na gawing pilak na mithril ang mga gilid ng talam, ginawa at pinagkabit ito ng perpekto. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig upang hilingin sa duwende na gumawa ng iba pa para sa kanya. Ngunit nang tanungin siya ng duwende kung ano yun, ibinaling niya ang usapan at humingi ng pagkain. Agad na naghanda ng hapunan ang duwende para sa kanila at habang sila ay umiinom at nagsusubo ng pagkain, tinanong ni Seto si Rilza kung madaling makakakuha ng mga armas ang mga babae, bata at kahit ang mga walang kapangyarihan para saktan sila, ano ang mangyayari? Nang marinig ito, sumagot ang bahagyang lasing na si Rilza na ang ganyang bagay ay masama para sa negosyo. Pagkatapos, naisip ni Seto na magkaroon ng baril na maaaring makatulong sa mga labanan, ngunit nag-aalangan siyang ipakilala ang mga mapanganib na armas na iyon sa mundong ito. Isinantabi niya ang kanyang mga iniisip at biglang tumayo, humihiling kay Rilza na turuan siyang gumamit ng espada, ngunit nakatulog si Rilza matapos uminom ng maraming serbesa. Pagkalipas ng ilang araw, nagkasakit ng matinding trangkaso si Seto at labis siyang nilalagnat. Ipinahayag ng diwata na wala siyang anumang mahika na makapagpapagaling sa sipon at ang salamangkero. Sumasang-ayon sa kanya, sinabi ni Rilza kay Seto na magpahinga muna habang magtutuon sila ng pansin sa mga trabaho kung saan kaya nilang talunin ang mga halimaw. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Seto sa kanya at sinabing wala rin siyang silbi sa labanan, ngunit hindi niya alam na nakatulong siya sa salamangkero sa kanyang mga mahika, nakatulong kay Laugh at Pan sa isang labanan at nailigtas pa nga si Rilza mula sa higanteng halimaw na bakal. Ang iba't ibang paraan ng pagsuporta na naibibigay ng Handom sa loob ni Seto sa larangan ng digmaan ay nakakatulong sa kanyang mga kasamahan at kung wala siya, hindi na makakagalaw ng maayos ang kanyang grupo. Kalahating taon na rin simula nang mapunta si Seto sa misteryosong mundong ito. Ikinukwento niya sa dalaga sa tindahan sa bayan ang tungkol sa nakaraan niyang buhay, sinasabing nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng konstruksyon sa mundo niya. Sa kasamaang palad, napakaliit ng sahod niya at wala siyang respeto at nang subukan niyang kausapin ang kanyang boss tungkol doon, tinanggal siya nito na parang walang halaga. Nasiraan ng loob. Inisip niya na baka pigilan siya ng kanyang dating amo habang pauwi siya at sa kaibuturan ng puso niya. Inisip niya na ayos lang kung mamatay siya. Habang nag-iisip siya at naglalakad pauwi, isang malaking truck ang biglang sumulpot sa harapan niya, bumangga sa kanya at naglaho siya na parang walang nangangailangan sa kanya. Pero sa sumunod na sandali, biglang bumagsak si Seto mula sa langit, sa tabi ng isang halos hubad at natutulog na babae na bumubulong tungkol sa isang matandang lalaki at isang diwata. Nang damilat siya, sumigaw siya sa gulat nang makita ang isang estranghero na nakahiga sa tabi niya sa kama. Agad niyang kinuha ang kanyang punyal para saktan si Seto sa pagiging bastos, pero pinigilan siya ng salamangkero, na nagsasabing wala siyang nararamdamang kapangyarihang mahika mula kay Seto. Ibig sabihin, hindi si Seto nagmula sa mundong ito, kaya kung hindi siya nailigtas ng matandang salamangkero, sana ay patay na siya ngayon. Ngayon, silang lahat ay nakaupo sa isang lokal na bahay tuluyan para sa hapunan, pero walang ganang kumain si Seto dahil siya ay palaging iniisip ang golem na bakal. Tinatanong niya ang salamangkero at si Rilza kung paano gumagalaw ang golem ng mag-isa at pinaghihinalaan niya na ito ay pinapagana ng mahika o mekanismo. Pero noong nilalabanan niya ang golem na bakal, naramdaman niya na may ingay itong parang makina, na parang pinapagana ito ng isang makina. Tanong ng diwata kung dapat nilang puntahan ang mga labi nito para kumpirmahin, sumang-ayon si Rilza na dapat silang pumunta ulit sa ika-10 palapag para tingnan ito. Di nagtagal narating nila ang labor into na kontrolado ng gobyerno, pero pinigilan sila ng mga gwardya sa pasukan, hinihingi sa kanila ang bayad sa pagpasok. Sinabi ni Rilza sa kanila na ang pass na pang-1 taon ay masyadong mahal para bilhin nila, kaya dapat payagan silang pumasok sa labyrinth kapalit ng ilang baryang pilak at pumayag ang mga gwardya.
Pumasok sila sa yungib at agad na pagtanto na walang laman ang lahat ng kaban at wala silang makuhang yaman. Pagkatapos maglakad ng ilang oras, narating nila ang lugar kung saan nila napatay ang golem, ngunit walang bakas ng bangkay nito kahit saan. Sabi ng salamangkero na baka may nagdala nito sa bahay. Humingi ng paumanhin si Seto sa kanila sa paghiling na sumama sila sa kanya sa isang malayong lugar. Di nagtagal nakarinig si Seto ng kalansing at tumakbo siya sa direksyong yun. Kasunod si Railza, ang salamangkero at ang diwata. Nahawakan niya ang isang humahagibis na makina na naging isang robot na vacuum. Di nagtagal, ang robot na vacuum ay tumalon mula sa kamay ni Seto at tumakbo papalayo sa dilim. Nang makita ito, tinanong ng salamangkero kung ang robot ay isang bagay mula sa mundo ni Seto at tumango siya bilang pagsang-ayon. Di nagtagal, ipinatong ni Seto ang kanyang kamay sa isang pader at sumagot ang salamangkero na ito ay isang harang na nagtatago. Sa tulong ni Seto, binigkas niya ang isang mahikang orasayon at isang maliwanag na ilaw ang lumabas mula sa pader. Di nagtagal, ito ay nahati sa dalawa, at nagpakita ng isa pang pasukan. Sa pagbubukas ng isang bagong pasukan, ang mga adventurer mula sa buong kaharian ay nagsimulang magtipon. Dahil hindi man lang kinilala ng kaharian si Seto sa pagkakahanap niya ng bagong daanan. Sumagot si Seto na ayos lang sa kanya dahil libre naman silang makakapasok doon sa susunod na 10 taon. Napansin ng salamangkero ang lungkot sa mukha ni Seto at tinanong kung iniisip pa rin niya ang robot na vacuum cleaner na nakita nila sa kuweba kanina. Medyo nag-aalangan si Seto noong una, at bago pa siya makasagot, lumapit sa kanya ang isang kaakit-akit na batang lalaki at isang napakagandang batang babae. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang si Keynes, ang opisyal na kinikilalang bayani ng kaharian at yumuko bilang pasasalamat kay Seto sa pagkakahanap ng bagong daan. Tinanong ni Seto ang salamangkero kung babalik ang hari ng mga demonyo, at sumagot ang salamangkero na mukhang hindi na babalik ang hari ng mga demonyo ngunit maraming tao ang napili bilang mga bayani at isa na rito si Keynes. Di nagtagal, casual na sinabi ni Keynes na kahit si Seto pa ang nakadiskubre ng bagong daan, siya pa rin ang mananalo sa lahat ng antas nito. Tumingin silang lahat sa kanya na hindi makapaniwala, nagtataka sa kung gaano siya kabastos, pero biglang may tumatakbong matabang pari papalapit sa kanila. Humingi siya ng paumanhin para sa dalawang batang bayani, ipinapaliwanag na ang batang bayani ay napili ng maaga kaya hindi pa ganoon kaganda ang kanyang asal. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Montelpuy, na namamahala sa edukasyon ng bida. Inilahad niya ang kanyang kamay ng pakikipagkaibigan kay Seto, ngunit pinigilan siya ng isa pang bida, sinasabing may itinatago si Montel na masama sa kanyang kamay at ang sinumang nakipagkamay sa kanya ay hindi makagalaw. Nang lumingon si Seto, nakita niya ang maraming sundalo, lalaki, at adventurer na nakahiga sa lupa, dumadaing sa sakit dahil hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Nang maramdaman ni Montel na nabisto ang kanyang plano, mabilis siyang tumakbo palayo sa takot. Nagpasalamat si Seto sa estranghero sa pagliligtas sa kanya mula kay Montel at napansin ni Rizal na ang estranghero ay isang mandirigmang duwende na may kamay na bakal. Hindi nagtagal, hiniling ng duwende sa kanyang mga kasamahan na magmadali at marating ang labyrinth sapagkat manina ang pinakabihirang kayamanan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita nila ang dalawang kakaibang lalaki na may dalang ulo ng pilak na dragon at itinuro ni Railza kay Seto na silang dalawa ay magiging matinding kalaban para sa kanila dahil sa lahat, sila ang may pinakamalakas na grupo. Kinabukasan, bumalik si Seto at ang kanyang grupo sa labyrinth, handa ngunit tensyonado. Naglakad silang maingat sa madilim at paliko-likong daan, tahimik ang bawat hakbang habang pinapanatili nila ang kanilang nakatingin sa mga anino sa paligid nila. May nakakatakot na katahimikan, binasag lamang ng malalayong tunog ng tumutulong tubig. Bigla, isang malakas at galit na ungal ang pumuno sa hangin at isang malaking halimaw na parang dragon ang lumitaw mula sa kadiliman. Binuka nito ang kanyang bibig at sumabog ang isang makapal na ulap ng nakal-alasong usok patungo kay Morlock, ang salamangkero ng grupo. Nalanghap ni Morlock ang usok, nang hina ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa, nawala ng malay. Agad na lumapit si Seto sa tabi ni Morlock, mabilis ang tibok ng puso habang sinusubukang gisingin siya. Alam na kailangan nila ang mahika ni Morlock upang magkaroon sila ng kahit anong pag-asa. Samantala, si Railza, ang mandirigma ng grupo, ay humakbang pasulong,
Mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada at itinataas ang kanyang metal na kalasag, handang harapin ang dragon. Sumugod ang dragon kay Railza nang may matinding lakas, at bawat atake ay nagpadala ng alon ng pagyanig sa kanyang katawan. Ang lakas ng halimaw ay nagtulak sa kanya paatros, kumakayod ang kanyang mga bota sa sahig na bato habang pilit siyang nananatili sa kanyang kinatatayuan. Sinalag niya ang bawat atake gamit ang kanyang kalasag, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga braso dahil sa puwersa. Sa kabila ng kanyang tapang, bahagya lamang magasgasan ng espada ni Railza ang matitigas na kaliskis ng dragon. Ang matigas at makapal na balat ng nilalang ay nagtatanggol dito, at halos matamba siya sa bawat hampas ng buntot ng dragon. Maya-maya, biglang lumitaw ang isang batang babae na may dalawang pigtail. Kumilos siya ng may kumpiyansa at bilis, sumugod sa dragon habang nakataas ang kanyang sandata. Tinamaan niya ang tagiliran ng dragon, at sa unang pagkakataon, umungal sa sakit ang halimaw, nagulat sa matatalim na atake. Pumilipit at suminghal ang dragon, sinusubukang alisin siya, ngunit patuloy siyang umaatake ng walang pag-aalinlangan. Bawat isa sa kanyang mga tama ay nakahanap ng mahinang bahagi sa kaliskis ng dragon, kaya nataranta ang hayop. Sa isang huling malakas na atake, nagpakawala ng huling suntok ang dalaga. Bumuga ng mahaba at masakit na ungol ang dragon bago bumagsak sa lupa, talunan. Ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang Lil Isa Lassenpup, at tinatawag siyang mangangaso ng mga mahiwagang hayop. Maya-maya, dumating ang isang malaking lalaki para tumayo sa tabi niya, at ipinakilala niya ito bilang Giver. Ipinahayag niya na narito sila para kunin ang kayamanan, pero nakakandado ito. Sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil si Giver, ang kanyang kasama, ay isang salamangkero na may kasanayan ng mga magnanakaw. Pero nang tangkain ni Giver na buksan ang kandado gamit ang kanyang mga gamit, sinabi niya na mahirap ito. Para sa kanya, nagtanong si Seido kung susubukan niya at tiningnan siya ni Lil Isa nang may pagdududa, minamaliit ang kanyang kakayahan. Agad na sumuporta si Rails kay Seido at galit na sinabi na huwag nilang maliitin ang kanilang kasamahan na si Seido. Hindi nagtagal, nagsimula ng magtrabaho si Seido at gamit ang kanyang mga mahusay na kamay at kasangkapan, nagawa niyang buksan ang kaban sa lalong madaling panahon. Binuksan niya ang kaban at nagulat nang makita na naglalaman ito ng mga diamante. Kumuha siya ng ilan at ibinigay kay Giver, sinasabing ito ay para sa kanila dahil tinalo nila ang dragon. Ngunit ang kulay ni Giver ay nagdilim na parang siya ay nahihiya. Lumabas na hindi ang ball ng kayamanan ang binuksan ni Seido, kundi binuksan din ni Seido ang puso ni Giver. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkahiwalay si Seido sa kanyang grupo at pagkatapos maglakad, nakita niyang muli ang suwail na si Montel. Sinabi niya kay Montel na hindi na siya gagala pa dahil alam na ng kanyang mga kaibigan kung saan-saan siya nagpupunta kaya uupo na lang siya dito at magpapahinga. Tinignan siya ni Montel at sinabing mahina si Seido, pero mukhang puno lang siya ng kumpiyansa. Siniraan niya si Seido sa pamamagitan ng pagsasabing siguradong malalakas ang kanyang mga kasamahan kaya ginamit niya sila. Nakunin siya. Nang makitang hindi naaapektuhan si Seido ng kanyang panlilinlang, dali-dali niyang ibinaba ang kanyang bagahe at bumuo ng harang sa paligid niya at nang tanungin siya ni Seido tungkol dito, sumagot siya na yun ay harang para ilayo ang mga halimaw. Tiningnan niya si Seido at sumagot na sa kasamaang palad ay wala siyang sapat na mahika para bumuo ng isa para kay Seido. Kinuha ni Seido ang ilang bote na naglalaman ng banal na tubig. Ang mga boteng ito ay ibinigay sa kanya ni Fairy Laughingpan at ibinuhos niya ang laman ng bote para gumawa ng proteksyon sa paligid niya rin at umupo ng komportable. Di nagtagal, inalok niya si Montel ng ilang sandwich pero tumanggi si Montel dahil nakukonsensya siya sa pagtrato niya kay Seido na parang istorbo dati. Napagtanto ni Montel na mayroon siyang hindi magandang ugali na naglalayo sa mga tao sa kanya. Maya-maya pa, dumating ang mga kasamahan ni Seido na tumatakbo papunta sa kanya, nagtatanong kung okay lang ba siya. Nakikita ang kanilang matibay na samahan, nalungkot si Montel dahil hindi siya hinanap ng kanyang mga kakampi. Pero biglang nakita niya si Keynes na tumatakbo papunta sa kanya at niyakap siya nito, sumisigaw na nag-alala siya sa kanya. Tinanong niya kung bakit siya naglayas ng mag-isa. Nang marinig ito, lumuha si Montel, habang labis na naantig si Seido at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang pagkakaibigan. Napagtanto nila na si Keynes ay isang medyo mabuting bayani at hindi nila siya naintindihan noon.
Pagkatapos, hinarap sila ng isang kakaibang demonyo, hugis gagamba at nakikipaglaban si Railza dito. Nang malapit na niyang pabagsakin ang halimaw sa pamamagitan ng isang matinding atake, dumapo ang mandirigmang duwende sa ibabaw ng gagamba at pinatay ito. Pagkatapos patayin ang halimaw, ipinahayag niya na kukunin niya ang kayamanang binabantayan ng halimaw. Sumigaw si Railza na tumututol, sinasabing ito ay kanya at ng kanyang mga kasamahan. Humarap ang duwende sa kanya at sinabi na siya ang nagligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Railza na hindi niya kailangan ng tulong. Sabi ng duwende, iniligtas niya siya para hindi siya mapatay at hindi nagtagal ay nagsimula silang magtalo tungkol sa kayamanan. Sa huli, napagpasyahan nilang gusto nilang ayusin ito sa pamamagitan ng isang laban kahit na bawal sa mga adventurer na maglaban sa loob ng dakilang labyrinth at kung mahuli sila ay hindi na sila papayagang pumasok dito. Sabi ng duwende, ayos lang sa kanya na makipaglaban kung pareho silang pumapayag. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang kasama na si Ninya, ngunit hindi siya nakinig sa kanya at tinanong si Rizal na padalhan ng isang tao mula sa kanyang panig. Lumapit sina Ninya at Laffenpan para bumuo ng isang pangako na nagsasabi na kahit may mamatay sa kanilang panig, walang magtatanim ng galit. Hindi nagtagal, naisaayos na ang mahikal na tanda. Maya-maya pa, handa nang maglaban si Railza at ang duwende. Habang naguguluhan si Seto tungkol sa pananaw ng isang mandirigma sa mga bagay na mahalaga, ang tanging niyang magawa ay panoorin sila mula sa gilid. Medyo gamaan ang kanyang pakiramdam dahil nakasuot ng mabigat na baluti si Railza, kaya hindi siya magkakaroon ng malubhang sugat mula sa mga kuko ng duwende. Hindi nagtagal, nagsimula ang laban sa tunog ng nagbabangga ang espada at mga kuko, ngunit mabilis ang duwende. Sugatan si Railza sa pamamagitan ng kanyang baluti gamit ang kanyang matatalim na kuko. Napagtanto ni Seto na ang espada ni Railza ay hindi angkop para labanan ang mabilis at mahusay na kalaban tulad ng duwende. Bigla na lang tinanggal ni Railza ang kanyang baluti at ginamit ang isang magaan na baluti na magpapababa sa kanyang oras ng reaksyon. Pinakiusapan ni Ninya ang duwende na huminto, sinasabi na ayaw niyang may mapahamak. Mas mabuti na huwag nang makipag-away at sumang-ayon ng duwende dahil napagtanto na rin niya na maaaring natalo sana siya kung ipinagpatuloy niya ang laban. Hindi nagtagal, lumitaw si Seto sa harap nila at sinabi na ang bahagi ng kayamanan para sa kanyang grupo ay maaaring masyadong marami, kaya gusto niyang bigyan ng duwende at si Ninya. Ngayon, narating na ni Seto at ng iba pa ang mas mababang palapag at biglang nakita ulit ni Seto ang robot na vacuum cleaner. Sa pagkakataong ito, sumprint siya papunta sa tunog ng robot, sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na ayos lang siya kahit mag-isa. Patuloy siyang tumatakbo habang hinahabol ang robot at humihiling na maghintay, pero patuloy na pumapasok ang robot sa mas malalim na bahagi ng yungib. Hindi nagtagal, narating ni Seto ang isang kakaibang lugar na punong-puno ng mga bagay mula sa kanyang mundo. Nang sinusubukan niyang unawain ang mga bagay sa paligid niya, isang nakamaskarang ninja na may matalim na sinalakay siya ng espada, pero hamarang si Railza para iligtas siya sa atake. Nakadarama siya ng mahika ng liwanag sa paligid niya at nagtataka kung bakit sobrang liwanag gayong ang husay ng ninja ay ang manatili sa dilim. Maya-maya ay tinapakan ng ninja ang anino niya kaya hindi na makagalaw si Railza at parang nakadikit ang katawan niya sa lupa. Susugod sana siya para atakihin si Railza, pero dumating ang panday na duwende para sagipin siya at nagpana sa ninja. Agad namang sinunggaban nila Fampa ang diwatang kasama ng ninja, sinusubukang bawasan ang mahika nitong nagliliwanag. Di nagtagal, binigkas ng duwende ang isang mahikang nagdulot ng mga pagsabog sa loob ng yungib at tumakbo ang ninja para makatakas. Sinabi ng duwende na ang ninja ang siyang nasa likod ng lahat ng mga palihim na pag-atake sa mga adventurer. Nang makita ang wizard, yumukod ang duwende sa harap niya at sinabing matagal na niya itong hinahanap at sa wakas ay natagpuan na niya ito. Nagtaka ang wizard nang tawagin siya ng duwende na kanyang Panginoon at sumagot na mga babae lamang ang tinatanggap niyang estudyante. Kalmadong sumagot ang duwende na matagal na ring nawala ang mga alaala ng wizard, ngunit siya ay ang kilalang salamangkero sa isang lupaing malayo sa silangan. Ngunit 20 taon na ang nakalipas nang siya ay umalis sa isang paglalakbay na naghahanap ng ipinagbabawal na mahika at hindi na bumalik. Ipinapaliwanag ng duwende na nakita niya ang salamangkero sa pasukan ng malaking labyrinth at naghihintay ng pagkakataon upang makausap siya.
Tinanong ni Raelza ang salamangkero kung nakalimutan na ba niya ang nangyari sa nakaraan at sumagot siya na maliban sa kanyang pangalan na Morlock at kanyang mahika, wala na siyang masyadong maalala. Idinagdag ni Lefenpan na kamakailan lang, ang kanyang mga kasanayan sa mahika ay nagiging sanhi din ng kanyang kawalang silbi dahil madalas niyang nakakalimutan ang mga awit. Sumingit ang duwende na nagsasabing hindi sila dapat magsalita ng masama sa isang salamangkero na isang mahusay na mahiko. Nasikat din sa mga kababaihan. Bigla siyang nagsalita sa seryosong tono na ang tunay na pangalan ng wizard ay ang dakilang mage na si Bergwan, pero biglang may lumitaw na punyal mula sa kung saan at sumaksak sa kanyang leeg. Ang biglaang pag-atake ay nag-udyok kay Raelza at sa iba na pamwesto, nagtataka kung ito ba ang ninja mula kanina. Iniisip ni Raelza sa sarili niya na kahit na malakas ang ninja, pero sa suporta ni Seto sa mga spell ng wizard, kaya nila itong talunin. Bigla silang nagulat nang makita ang ninja, pero ngayon ay kasama na niya ang mga dakilang demonyo. Ang nakaraang kwento ng ninja ay isang trahedyang melodrama. Umibig siya sa isang magandang mangkukulam at nang maghalikan sila, umibig din ang mangkukulam sa kanya. Gayunpaman, nang puntahan niya ang nayo ng mangkukulam para isama siya, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang mangkukulam ay humihinga na lamang ng huling hininga. Siya ay tumanda at pumuti at sinabi ng kasamang engkanto ng ninja sa kanya na nang umibig sa kanya ang mangkukulam. Nabali ang sumpa sa kanyang edad at ngayon ay bumalik na siya sa kanyang tunay na edad. Desperadong gustong iligtas ng ninja ang pag-ibig ng kanyang buhay. Kaya't sinabi sa kanya ng engkanto ang tungkol sa dakilang mage ng silangan, na maaaring makatulong na iligtas ang mangkukulam. Buhay. At lumabas na ang salamangkero ng silangan ay ang matandang Haklubo na kalaro ni Seto at doon na nga nasundan sila ng ninja papunta sa Yungib. Habang tumitindi ang labanan, natagpuan ni Raelza, Lafenpan at ng kanilang mga kasama ang kanilang mga sarili na nakikipaglaban sa mga malalakas na kalaban. Hinarap ni Raelza ang ninja, na ginamit ang kanyang mga kasanayan sa mahika ng anino upang subukang pigilan siya. Sinubukan niyang pigilan siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang anino, na pipigil sa kanya sa pagkilos. Ngunit si Lafenpan, handang tumulong, ay mabilis na naghagis ng isang maningning na spell ng liwanag ng buwan. Dama po ang mahiwagang liwanag sa anino, sinira ang salamangka ng ninja at pinayagan si Raelza na manatiling malaya. Pinaalalahanan ni Lafenpan si Raelza na maging listo, nagbabala sa kanya sa panganib kung muling tapakan ng ninja ang kanyang anino. Kagagaling lang din niya sa pagpapagaling sa duwendeng salamangkero, na ngayon ay bumalik sa laban upang ipagtanggol sila laban sa papalapit na mga demonyo. Determinado ang duwende na protektahan ang kanyang mga kaibigan at hinarap ang mga demonyo at hinaharangan ang kanyang mga kasama mula sa kanilang mga atake. Habang hinaharangan ang mga demonyo, sinenyasan niya ang salamangkero na maghanda sa kanyang pinakamalakas na mga spell. Alam ng duwende na kailangan nilang pigilan ang mga demonyo hanggang sa gumanti ng malakas na mahika. Ang labanan ay lalong tumindi nang sumali ang pangalawang demonyo. Buong tapang na sinabi ng demonyong ito na hindi nila kailangan ng mahika para talunin si Bakaso, sapat na ang kanilang lakas para gapiin si Seto at ang kanyang grupo. Sa bugso ng kapangyarihan, nagpakawala ang pangalawang demonyo ng isang malaking alon ng madilim na enerhiya na patungo kay Seto at sa kanyang mga kaibigan. Ang alon ay napakalakas kaya nakaramdam si Seto ng labis na bigat. Natanto niya na hindi sapat ang maalab na mahika para labanan ang mga demonyong ito. Sinisisi ang kanyang sarili dahil dinala niya ang lahat sa ganoong mapanganib na lugar, nakaramdam si Seto ng mabigat na responsibilidad. Kaya't hinihiling niya sa salamangkero na gamitin ang isang mataas na antas ng salamangka na tinatawag na 7 Diyos ng Kulog, umaasa na sapat itong makapangyarihan upang baguhin ang laban. Alam na ni Seto ang dasal, kaya't sinimulan niya itong bigkasin habang inuulit ng salamangkero pagkatapos niya, ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa salamangka. Bigla, isang malaking kidlat ang bumagsak sa mga demonyo, nagliliyab sa matinding lakas. Sa isang saglit, tila parang tuluyan na silang mananalo, ngunit kinaya ng isa sa mga demonyo ang atake at, sa isang malupit na galaw, hinawakan si Seto sa kanyang malaking kamay, dinaganan siya at nagdulot ng pagdurugo. Nanlulumo at nagugulat si Raelza dahil akala niya ay patay na si Seto. Nakakasindak ang nakikita niya, at parang gumuho ang mundo niya. Pero, sa isang nakakagulat na pangyayari, napatingala silang lahat at nakita si Seto na nakatayong ligtas kasama sina Lil Iza at Giver.
Ipinaliwanag ng salamangkero na gumamit si Giver ng isang espesyal na isang mahika ng pagpapalit, para iligtas si Seto sa huling sandali. Ligtas si Seto, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat, at nagpapasalamat sa mabilis na pag-iisip ni Giver. Pagkatapos kumalma, ipinaliwanag ni Giver na narinig nila ni Lil-Iza ang ingay mula sa labanan. At nagpas siyang tumulong. Sa isang mapaglarong tono, binanggit niya na hindi nila hahayaang makuha ni Seto ang lahat ng kayamanan para kay Lil-Iza. Dagdag pa ni Lil-Iza na nakangiti, sinusundan na pala ni Giver si Seto matagal na, gamit ang isang pampahanap dahil gusto niya ito. Nagtawanan ang grupo, nakahinga ng maluwag dahil ligtas sila sa ngayon at napapanatag sa isiping mas malakas sila kapag magkakasama, handang harapin ang anumang darating. Ngunit biglang tumakbo ang demonyo papunta sa kanila na galit na galit. Gayunpaman, dumating ang mandirigmang duwende mula sa kagubatan para sagipin sila at sinipa ang demonyo sa mukha. Umaangat ang demonyo sa hangin at nagbuga ng isa pang alon ng madilim na enerhiya sa lahat. Ngunit nagulat sila nang mapansin na may naglagay ng harang sa kanila para iligtas sila. Nang tumingin silang lahat sa kabilang direksyon, nakita nila si Montel kasama ang kanyang mga kasamahan na naglalagay ng harang para iligtas sila mula sa demonyo. Nagkaisa silang lahat bilang isang koponan upang harapin ang ninja at ang mga demonyo. Dahil nakakita ng napakaraming mandirigma laban sa kanya, natural na nangamba ang ninja at nagpasya ang mga demonyo na umatras mula sa gulo at iligtas ang kanilang mga sarili. Hiniling ni Ninya kay Lo Fenpan na tulungan siyang pigilan ang mga demonyo sa pagtakas dahil maaari silang magdulot ng malaking panganib sa mga mataas na antas na adventurer na maaaring naroroon sa labyrinth. Iminungkahi ni Ninya na gumamit ng pinagsamang mahika upang alisin sila at sumang-ayon si Lo Fenpan. Sinubukan silang pigilan ni Primus, ang diwata ng ninja, ngunit inatake siya ng mahikal na palaso ng salamangkero na si Richie. Nang makita ng ninja na nasa panganib ang kanyang mga kaibigang demonyo, tinanggap niya ang atake ng pinagsamang mahika, handang mamatay para sa kanyang minamahal na mga kaibigan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nanindigan siya para sa mga dahilan na walang pag-iimbot at hindi nagtagal ay tumama ang mahika at ang mga demonyo ay nakatayo doon na naguguluhan. Ipinahayag ng ninja na isinasagawa niya ang ekspedisyon para sa babaeng kanyang mahal, kaya hindi na kailangang pilitin ng mga demonyo ang kanilang sarili na sumunod sa kanya. Tinitignan ni Ninya ang ninja at sinasabi sa lahat na hindi gaanong umubra ang mahikang atake sa kanya, pero dapat sana ay malubha ang epekto nito. Sabi ni Seido na tumigil na ang lahat dahil desidido na ang panalo, pero sumabat ang diwatang elf, sinasabing hindi nila sila pwedeng iwanan dahil pinaghihinalaan silang pumatay ng ibang adventurer. Sumigaw ang diwata ng ninja sa galit, sinasabing walang makukuha ang sinuman sa nakatagong yaman ng salamangkero na kumokontrol sa oras, at nagsisimula siyang magtawag ng 8 antas na maitim na mahika para protektahan ang kanyang amo at tulungan siyang iligtas ang mangkukulam. Ipinaliwanag ng dwarf na ang diwata ay isang itim na kristal na diwata na kayang mag-imbak ng mahikang enerhiya sa kanyang itim na mga pakpak. Lumalabas na mahal ng diwata ang bruha, dahil palagi siyang hinahabol ng mga adventurer na gustong samantalahin ang kanyang itim na mga pakpak. Para iligtas ang sarili mula sa mga adventurer na yon, nagpasya siyang maging isang matabang diwata para hindi na siya maging interesado ang mga tao. Ngunit dahil sa pagiging mataba, bumagal ang kanyang pagkilos at sa huli ay nahuli siya ng isa sa mga adventurer. Gayunpaman, sinagip siya ng bruha at dinala sa kanyang tahanan, at dahil silang dalawa ay mga itinakwil, naging magkasundo sila. Sinabi ng bruha sa kanya na 400 taon na siyang naninirahan sa isang malungkot na kublihan ng mga itinakwil. Sinasabi niya sa diwata na siya ay isinumpa, at kung siya'y umibig, ang sumpa ay magiging aktibo at siya ay mamamatay. Ngunit ayaw ng ninja na isakripisyo ang diwata, kaya pinipigilan niya ang mga pakpak nito upang pigilan siyang gamitin ang kanyang itim na mahika kay Seto at sa lahat. Sinasaway niya ang ninja na punitin ang kanyang mga pakpak upang palayain ang kanyang mahika, ngunit hindi kayang gawin yun ng ninja. Kaya ginagamit ng diwata ang kanyang kapangyarihan ng isip, kahit wala siyang kamay, at sinaksak ang kanyang mga pakpak gamit ang 2 daga sa bawat panig. Iniaalay niya ang kanyang mga pakpak sa Panginoon ng Kadiliman at di nagtagal, may halijing bumagsak sa loob ng kuweba na nagpapahiwatig na iyon ang masamang espiritu. Pagkatapos, maraming mata ang nagsisimulang lumitaw sa katawan ng haligi at biglang napatingin ang elf sa isa sa mga mata at pinatalsik siya nito sa buong kuweba,
nasugatan ang kanyang tainga. Biglang nagpadala ang isa pang mata ng haligi ng bugso ng enerhiya patungo sa elf at sa kanyang kasamahan, ngunit hinarang ito ni Rilse gamit ang kanyang espada. Di nagtagal na pagtanto niya na ginagamit ng ninja at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang sarili bilang mga alay para tawagin ang mga masasamang espiritu. Ngayon gumagawa ng gulo ang masamang espiritu sa loob ng kuweba at pinakiusapan ni Seto ang salamangkero na gamitin muli ang kanyang teknik ng 7 Diyos na kulog. Itinaas ng salamangkero ang kanyang pala sa hangin at nagsimulang bumigkas ng mga spell upang tawagin ang mga kulog, habang tinutulungan siya ni Seto na alalahanin ang mga bigkas. Tumama agad ang kidlat sa haliging may itim na mahika, ngunit sa kasamaang palad ay walang nangyari dito. Ang haligi ay naging labis na aktibo at nagsimulang maglabas ng mga pulang sinag ng enerhiya mula sa lahat ng mata nito. Hiniling ng duwende sa lahat na puntiryahin ang mata ng haligi, ngunit patuloy nitong hinaharang ang lahat ng atake at nagsisimulang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan sa bawat segundo. Sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, walang makalapit upang atakihin ang katawan nito. Sumisigaw si Lo Finpan sa takot na malapit na siyang maubusan ng kanyang mahiwagang enerhiya at hindi na niya kayang harangin ang mga atake ni First. Hinihiling ni Seto sa salamangkero na gamitin ang mahika na nagpapahinto ng oras. Tinitigan siya ng salamangkero na hindi makapaniwala at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa mahikang iyon. Sumagot si Seto na noong binuksan niya ang nakasaradong aklat na may kabuti, nakakita siya ng isang lihim na papel na may mga tagubili ng mahika na kumokontrol sa oras at espasyo. Alam na ni Seto na ang salamangkero ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Nang marinig ng salamangkero ang mga salitang iyon, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga araw noong walang tigil siyang nagtatrabaho sa isang malakas na proyekto ng mahika. Noon, mayroon siyang maliit na anak na babae na labis niyang minamahal. Isang araw, ipinangako niya sa kanya na magiging pinakadakilang mago siya sa buong lupain. Para magkasama silang mamuhay ng maligaya sa isang magandang tahanan, pinangarap niyang ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay, ngunit lubos siyang nahumaling sa kanyang trabaho. Hanggang, isang madilim na araw, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak. Nagmakaawa ang kanyang asawa na manatili siya at tumulong sa pag-aalaga sa anak nila, ngunit binaliwala niya ito, sinasabing hindi niya maaaring iwan ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya na kung hindi niya tatapusin ang kanyang proyekto, masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Naisip niya na kapag naging isang sikat na mago siya, magkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Lumipas ang mga araw habang ibinubuhos niya ang sarili sa kanyang trabaho, hindi pinapansin ang kanyang pamilya. Sa wakas, nakamit niya ang kanyang layunin at nakilala bilang pinakamakapangyarihang salamangkero. Nagmamadali siyang umuwi, sabik ibahagi ang balita, ngunit sinalubong siya ng nakakadurog na katahimikan. Pumanaw na ang kanyang anak na babae dahil sa sakit. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, puno ng kalungkutan, na wala na ang kanilang anak. Natigilan at nawasak, napagtanto niya kung gaano karami ang isinakripisyo niya, para lamang mawala ang taong pinakamamahal niya. Ang kanyang asawa, puno ng pighati at galit, ay iniwan siya, at ang salamangkero ay naiwang nag-iisa, puspos ng lungkot at panghihinayang. Sa bugso ng galit, sinira niya ang kanyang mga aklat ng mahika, isa-isa, hanggang sa matagpuan niya ang isang kakaiba at sinaunang aklat. Dito, nabasa niya ang tungkol sa isang mahiwagang labirint sa kahariang Hilaga na nagtataglay ng lihim ng mahika ng panahon, ang kapangyarihang ibalik ang oras. Muling nagliwanag ang pag-asa sa kanyang puso, at nagpasya siyang hanapin ang mahikang ito at ibalik ang kanyang anak na babae. Naglakbay siya patungo sa dakilang labirint, walang sawang naghahanap ng anumang bakas ng makapangyarihang spell na ito. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, natisod siya sa isang kakaibang tambak ng mga bagay na tila hindi nararapat doon. Kabilang sa mga ito ang isang sinaunang sulat na naglalaman ng salamangkang hinahanap niya. Nang angat niya na ito, isang figura na nakasuot ng puting balabal ang lumitaw sa harap niya. Hiniling ng salamangkero sa estranghero na ituro sa kanya ang mahika, ipinapaliwanag na gusto niyang buhayin muli ang kanyang anak na babae. Ang estranghero, gayunpaman, ay hindi sumang-ayon ng ganoon kadali at hinamon ang salamangkero sa isang laban, sinasabing kung manalo lamang ang salamangkero, ituturo niya sa kanya ang salamangka. Ang labanan ay matindi at nag-iwan sa kanilang dalawa na pagod at sugatan.
Sa huli, ang estrangherong humanga sa determinasyon ng salamangkero ay pumayag na ibigay ang kanyang kahilingan. Ngunit sa halip na ituro sa kanya ang spell ng oras, ang estrangero ay gumamit ng ibang uri ng mahika. Ang spell ay nagpabura sa lahat ng alaala ng salamangkero, kasama na ang kanyang anak na babae, kanyang asawa, at maging ang kanyang mga panghihinayang. Dahil wala siyang maalala sa kanyang nakaraan, napilitan siyang magsimula ng bagong buhay, hindi na ginugulo ng kanyang kalungkutan. Sa huli, nawala sa salamangkero ang lahat ng minahal niya noon, naiwan na may blankong isipan at isang bagong buhay na kanyang ipamumuhay ng walang bigat ng kanyang mga alaala. Sa kasalukuyan, tahimik na nakatayo ang matandang salamangkero, sinusubukang buuin ang mga pira-pirasong alaala habang umaalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Seido. Tinanong siya ni Seido kung siya ba ang nagpatawag sa kanya sa mundong ito, ngunit halos wala nang maalala ang salamangkero, lalo na ang kanyang kaalaman sa mahika. Malabo ang kanyang isipan, at ang mga spell na dati likas sa kanya ay parang malalayong bulong na lamang. Tanging isang bahagyang, natitirang pakiramdam ng isang spell ang nananatili na tinatawag na isang sandali ng panahon, at ito ay isang spell na nagpapatigil sa lahat ng bagay sa loob ng isang tibok ng puso. Napansin ni Seido ang pag-aatubili ng salamangkero, humakbang siya pasulong at nag-alok ng kanyang tulong, gamit ang alaala ng mahika na nakita niya dati. Dahan-dahan, sa gabay ni Seido, sinisimula ng salamangkero na ihanda ang mahika, gamit ang kaunting natatandaan niya. Samantala, nagpadala ang duwende ng mensahe sa isipan sa grupo, ipinaalam sa kanila ang plano. Ang mahika ng kanyang amo ay magsisilbing lihim na bentahe. Sinabi niya sa kanila na kailangan lamang nilang panatilihing bukas ang mata ng haligi hanggang matapos ng salamangkero ang mahika. Dahil dito'y nabuhayan sila ng loob, kumilos ang grupo, bawat isa'y ginagamit ang kanilang kakayahan upang pigilan ang haligi sa pagdudulot pa ng gulo. Nanguna ang duwendeng tagagubat, inutusan si Rilza na protektahan si Giver at Ninya habang nagtutuon siya ng pansin. Sa pagpapanatiling gising sa mata ng suwail na haligi sa pamamagitan ng pag-udyok dito na magpakawala ng mga sinag. Sa bawat pagsabog, nananatiling aktibo ang mata, kaya't nagagawa pa ring magpatuloy sa kanilang pag-awit ang salamangkero at si Seido. Ngunit nang nagsisimula na silang sumulong, may sakunang nangyari. Tinamaan si Lafenpan ng isang sinag, dahilan upang mawala siya sa balanse at mapilitang huminto sa kanyang ginagawa. Nadarama ng salamangkero at ni Seido ang tumitinding pagmamadali, batid na dapat nilang pabilisin ang proseso upang maiwasan ang karagdagang kapahamakan sa kanilang mga kaibigan. Sumugod sina Montel at ang kanyang mga estudyante upang takpan sila, lumilikha ng isang pananggalang upang protektahan ng salamangkero habang ipinagpapatuloy niya ang pag-awit. Bumibigat ang tensyon sa hangin, bawat miyembro ng grupo ay paspusang nakikipaglaban para manatili sa kanilang pwesto habang nahihirapan ang salamangkero na alalahanin ang spell. Dahan-dahan, hirap na hirap, binubuo niya ang mga huling salita, at sa wakas, narating niya ang dulo ng dasal. Isang kakaiba at makapangyarihang katahimikan ang bumaba, at bigla, huminto ang lahat sa kanyang paligid. Ang mundo ay tumigil, parang nagyelo sa lugar habang ang oras mismo ay huminto, gaya ng ipinangako ng spell. Tumingin ang salamangkero sa paligid, gulat at litong-lito sa katahimikan sa kanyang paligid. Ang mga kaibigan at kaaway ay parang natigil sa kanilang ginagawa, nahuli sa isang pansamantalang sandali. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paligid, isang bagong alon ng pagkalito ang bumabalot sa kanya. Gumana ang mahika, ngunit nag-iisa pa rin siya sa katahimikan, hindi maalala kung ano ang susunod niyang gagawin. Mayroon lamang siyang 100 segundo, ngunit patuloy siyang natutulala at nagtataka kung ano ang dapat gawin. Sinubukan niyang gisingin si Saito, ngunit walang nakakarinig sa kanyang boses. Bigla niyang tiningnan ang kanyang palad at nakita ang isang nakasulat na mga tagubilin na nagsasabing dapat niyang atakihin ang mga mata gamit ang mahika, at bigla niyang napagtanto na si Saito ang gumawa nito para tulungan siya noong nakahinto ang oras. Isang bugso ng positibong enerhiya ang bumalat sa salamangkero na sumigaw na maghihiganti siya sa haligi dahil sa pananakit nito sa kanyang mga kasamahan na parang mga anak niya. Sa matinding galit, nagsimula siyang bumigkas ng isa pang mahika upang buhayin ang isang salamangka na nagpapataas sa lahat ng kapangyarihang mahikal sa sukdulang limitasyon. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas, pinagsama-sama ang mga ito upang bumuo ng isang nag-aalab na pagsabog na mahika na sapat upang wasakin ang haligi,
at pagkatapos ay tumalon siya patungo dito, ngunit bigla siyang tinamaan ng masasakit na alaala. Nagkaroon siya ng mga pagbabalik-tanaw sa mga alaala ng bruha at ng ninja kung saan siya ay umiiyak sa tabi ng halos patay na bruha, at sinabi ng diwata sa kanya ang tungkol sa isang mage na makakapagligtas sa buhay ng bruha. Napagtanto niya na ginagawa ito ng kanyang kaaway dahil sa pagmamahal at katapatan, at kung pababagsakin niya ang masamang espiritu sa ganitong paraan, wala nang paraan para iligtas ang ninja at ang kanyang mga kaalyado. Ngunit alang-alang sa kanyang mga kaibigan at kaalyado inatake niya ang haligi gamit ang nakakatakot na mahika at muling tumakbo ang oras. Nakita nilang lahat na nagsisimulang gumuho ang haligi sa harap nila, at ang braso ng wizard ay nahulog sa lupa, hiwalay sa kanyang kamay. Napasinghap ang lahat sa nakikita, ngunit kalmadong sumagot ang wizard na kailangan nilang ayusin ang mga pakpak ng diwata na maaaring nahulog kung saan habang pinakawalan niya ang kanyang itim na mahika. Sinubukan ni Raelza na tumutol, sinasabing sinubukan silang patayin ng ninja at ng kanyang mga kasamahan, kaya wala silang obligasyon na tulungan sila. Sumagot ang salamangkero na bago lamang niya pinakawalan ang kanyang mahika, nakita niya ang kanilang mga alaala at hindi na niya sila kayang patayin. Kaya naman ginamit niya ang kalahati ng kanyang mahika para umatake upang maiwasang patayin sila, at kasabay nito ay pinaandar niya ang pagpapawalang bisa ng mahika. Nagtagumpay ito ng husto, ngunit dahil ang kalahati ng kanyang mahika ay sapilitang damaloy pabalik, nawala niya ang kanyang braso dahil dito. Nang marinig ito, lumuluha si Raelza habang tumatakbo palapit para yakapin siya. Di nagtagal, nagsimula silang maghanap ng mga pakpak ng diwata at pagkatapos ng kaunting paghahanap sa ilalim ng mga bato, nakahanap si Lefenpan ng isang pares ng itim na pakpak. Nag-alok si Giver na tulungan siyang ikabit ang mga pakpak sa katawan ng diwata sa tulong ng kanyang mahika. Ngunit nang ikakabit na ni Lefenpan ang mga pakpak, kumawala ang diwata sa mga palad ni Giver at galit na sinabi na ayaw niya ng awa mula sa isang taong nakikisama sa mga tao. Itinuro ni Lefenpan ang ninja at sumagot na nakikisama rin ang diwata sa isang tao. Kaya sa huli, masaya silang pareho sa mga tao. Nakapaligid sa ninja, ang mukha niya ay puno ng panghihinayang at lungkot. Hiniling sa kanya na ibalik ang dalawang demonyo sa mundo ng mga demonyo, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito magagawa sa sarili niyang kagustuhan. Matagal nang kasama niya ang dalawang demonyong ito, sinusundan siya, at sila ang sanhi ng mga kamakailang pag-atake sa mga kalapit na baryo. Inamin ng ninja ang kanyang pagkakasala at sinabi na tatanggapin niya ang anumang parusa, kahit kamatayan, para sa gulo na kanyang idinulot. Gayunpaman, nagmamakaawa siya na iligtas ang diwata at ang dalawang demonyo, umaasang protektahan sila mula sa anumang kapahamakan. Isang duwende sa mga adventurer na malapit ang pinagmamasdan siyang mabuti, nakadarama na may higit pa sa kwento ng ninja. Pagkatapos ng maikling pagtigil, nagtanong ang duwende kung ang ninja ay naghahanap ng isang tiyak na makapangyarihang mago, isa na may kakayahang kontrolin ang oras. Naliwanagan ang mga mata ng ninja sa tanong. Tumango siya, kinukumpirma na narinig niya nga ang tungkol sa gayong mago, at alam pa niya ang pangalan ng mago Crom. Ang Crom na ito ay isang taong pinaniniwalaan ng ninja na maaaring may hawak ng susi upang ayusin ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan, marahil ay iligtas pa ang isang nawawalang kaibigan na hindi niya makalimutan. Tumingin ang duwende sa gawi kung saan ginagamot ni Bymontel at ng ilang iba pang adventurer ang braso ng isang wizard na halatang nasugatan. Ibinunyag ng duwende sa ninja na naroon mismo sa harapan niya ang salamangkero na hinahanap niya. Ang sugatang wizard ay si Crom, na may ranggong napakabihira at makapangyarihan kaya kilala siya bilang isang void rank na mago. Isa siya sa pinakamagaling na mago sa kilalang silangang kaharian, at malayo na ang narating ng kanyang reputasyon. 10 taon na ang nakalipas nang sumikat siya nang maglakbay siya upang tuklasin ang mapanganib na dakilang labyrinth, isang lugar na puno ng hindi masayad na misteryo at panganib. Ang mga nagawa ni Crom ay nagdulot sa kanya ng pagiging isang alamat, at ang marinig na ang salamangkero na nakatayo sa harap niya ay si Crom na ay nagdulot sa ninja ng isang bahagyang pag-asa. Bumibilis ang tibok ng puso ng ninja habang tinitingnan ng salamangkero, nag-iisip ng iba't ibang posibilidad. Kung kaya ni Crom na kontrolin ang oras, maaaring matulungan niya ang ninja na iligtas ang isang makapangyarihang mangkukulam na nawawala na sa loob ng maraming taon at muling pagtagpuin siya sa kanyang matagal nang nawawalang kasintahan. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay nagsisimulang mawala,
napalitan ng napakanipis na pag-asa. Ngunit bigla, 3 espada ang sumaksak sa lupa mismo sa harap ng ninja, na sumire sa kanyang pag-iisip. Nagtingin siya pataas, nagulat, nang lumabas mula sa dilim ang 2 malabong figura. Nakatago ang kanilang mga mukha ngunit nakakatakot ang kanilang presensya. Tahimik silang gumalaw, umaalon ang kanilang madidilim na balabal, at hindi mabasa ang kanilang ekspresyon habang papalapit sila sa ninja at sa grupo ng mga adventurer. Ipinahayag ng 2 lalaki na parurusahan nila ang ninja para sa mga pagpatay at inutusan ang mga espada na atakihin siya. Ngunit bago pa man dumampi ang mga espada sa ninja, sinangga ng kasama niyang demonyo ang atake. Galit na nagmarcha ang isa pang demonyo sa harap ng 2 lalaki at binalaan sila na kung idikit nila ang kanilang maruruming kamay sa kanyang amo, tatapusin niya silang 2. Pero bigla, isa sa mga lalaki ang nagbago anyo, naging isang demonyo, at ipinahayag na siya ang tiyuhin ng demonyong nagtatrabaho para sa ninja nang magsimula silang magkwentuhan ng masasayang alaala ng nakaraan. Dahil dito, kinumpirma ng diwatang Black Wings na ang banal na kabalyero ay talagang isang demonyo at mataas ang ranggo. Tinanong ni Sedu si Loafenpan kung ilang tao na ang napatay sa biglaang pag-atake ng demonyo, at sumagot siya na mayroong 2 hindi pa kumpirmadong nabuhay muli at isang banal na kabalyero at isang salamangkero mula sa ibang kaharian. Lumalabas na ang salamangkero at ang kabalyero ang 2 taong nasa harap nila, isa sa kanila ay ministro ng hari. At kung patatawarin ng 2 lalaking ito ang ninja, hindi siya bibitayin. Agad na tinanong ng ninja ang salamangkero kung kaya niya siyang tulungan sa pagbabalik ng oras at sumagot ang salamangkero na kaya niya lamang itong ihinto sandali. Ang taong tunay na makakagawa ng mahika ng pagbabalik ng oras ay ang salamangkero na nagpatawag ng mga bagay mula sa ibang dimensyon papunta sa mundong ito, ngunit nagsawa na siya sa mundo at umalis. Walang ideya ang salamangkero kung nasaan ang estranghero, maaaring siya ay nasa mundo ng mga demonyo, mundo ng mga espiritu o marahil sa mundo ng mga tao, kung saan nanggaling si Sedo at imposible siyang hanapin. Lumapit ang ministro at sinabi na maaaring may ibang paraan para iligtas ang mangkukulam. Ang hari na kanyang pinaglilingkuran ay may kakayahang gawin ang mahika, ngunit kailangan nito ang buhay ng isang taong malapit sa mangkukulam. Lumingon ang 2 demonyo sa ninja, hinihikayat siya na huwag isuko ang kanyang buhay at maaaring may ibang paraan para buhayin ang mangkukulam. Ngunit hiniling ng ninja sa ministro na gamitin ang kanyang buhay. Sinabi niya na kung papatayin din naman siya, gagamitin niya ang kanyang buhay para protektahan ang babaeng mahal niya. Sumagot ang ministro na dapat tratuhin ang ninja ayon sa batas ng kaharian. Ngunit kung magkukunwari ang lahat na kalimutan na ang kanyang mga kasalanan at patawarin siya, may iba pang maaaring ayusin. Di nagtagal, nagpa siya ang lahat na patawarin ng ninja at sinabi ni Sedo na kung nais ng ninja na makatulong sa iba, hayaan siyang gawin yun. Kalaunan, ibinalik ang mga demonyo sa kanilang mga tahanan at kinausap na ng ministro ang hari na kayang bawiin ang sumpa ng bruha at naghanda na itong gamitin ang mahika ng teleportasyon para dalhin ang ninja sa kanya. Pagkatapos ma-teleport ang ninja, tinanong nila Fonty si Sedo kung nakita na niya ang robot na vacuum na hinahanap niya at sinabi nitong hindi pa niya ito nakikita. Idinagdag niya na hindi siya nakatuon doon partikular. Sabi ng salamangkero na ang Mahikiro na maaaring tumira dito noon ay tiyak na tinawag ang mga bagay na ito nang buksan niya ang mga pintuan sa ibang mundo. Hindi nagtagal, nagsimula nang dumating ang ibang Mahikiro sa labyrinth, na nagpapahiwatig na sumikat ang bagong lugar. Sa kabilang banda, sinamahan ng hari ang ninja na yun sa tahanan ng mangkukulam upang matigil ang bisa ng sumpa sa naghihingalong mangkukulam. Sinabi ng ninja sa hari na ang kanyang padalos-dalos na pagmamahal sa mangkukulam ang nagtulak dito na tumanda, at na nang mapagtanto niya sa unang pagkakataon na katulad ng pag-aaruga niya sa kanyang mga kaibigan, ang mga taong pinatay niya ay mayroon ding mga taong nagmamahal sa kanila. Sumagot ang hari na ang katotohanang hindi niya napagtanto ang isang bagay na napakasimple hanggang ngayon ay nagpapakita sa kanya bilang isang maliit na tao. Hindi nagtagal ay itinaas niya ang kanyang espada at tinaga ang ninja para sirain ang mahika, ngunit ang hari, bilang isang mabait na tao, ay hindi pinatay ang ninja kundi tinamaan ang isa niyang braso at binti. Lumabas ang bruha mula sa kanyang silid, ang kanyang hitsura ay bumalik sa kanyang kabataan at lakas pagkatapos ng mahabang pahinga. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang mukha ay maliwanag at buhay, at ang kanyang lakas ay kitang-kita.
Sa kanyang paglingga-lingga, napansin niya ang isang figura na naghihintay sa malapit, isang nag-iisang ninja na tahimik na nakatayo, ngunit agad niyang napuna na kulang siya ng isang braso at isang binti. Ang kawalan na ito, bagamat masakit, ay tila hindi siya gaanong nababahala kaysa sa kanyang matatag na titig sa kanya. Ang hindi niya alam, gayunpaman, ay ang sugatang lalaking ito ay dumanas ng matinding paghihirap at pagsasakripisyo para sa kanyang kapakanan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang diwatang may itim na pakpak ay isinakripisyo ang kanyang sariling mga pakpak upang iligtas siya, iniligtas ang kanyang buhay sa malaking personal na halaga. Ang mga pakpak ng diwata ay ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ang esensya ng kanyang pagkatao, gayunpaman siya. Palayain sila para iligtas ang tapat na ninja na ito. Ang bruha, na matagal nang natutulog ng mahimbing, ay nakalimutan na ang marami sa kanyang nakaraan at ang mga taong nag-alaga sa kanya, kasama na ang ninja na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Dahil hindi siya nakikilala, nagbibigay siya ng isang casual at walang pakialam na tingin sa kanyang direksyon at nagsimulang maglakad palayo. Nang makita ito, nakaramdam ang ninja ng kirot sa kanyang puso, na pagtatanto na wala siyang maalala tungkol sa kanilang koneksyon. Tahimik siyang tumalikod para umalis, mabigat ang kanyang puso sa mga hindi nasambit na salita. Ngunit, nang magsisimula na siyang lumayo, lumitaw ang diwatang may itim na pakpak, tinutuya siya sa maalab na tono, hinihimok siya. Hindi umatras nang hindi sinasabi ang kanyang katotohanan, nang hindi inaamin ang kanyang pag-ibig sa taong matagal na niyang minahal ng tahimik. Ngunit ang ninja, puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat, ay sumagot na hindi mahalaga kung hindi masaklian ang kanyang pag-ibig. Kuntento na siya na ligtas at buhay ito. Ang diwata, galit sa kanyang pagtangging sabihin ang kanyang nararamdaman, ay bumulyaw, nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga sakripisyo. Itinuro niya na ibinigay niya ang kanyang mga pakpak, na naging mas mahina at payat dahil dito, lahat para makita ang kanyang pag-ibig na matupad. Ayaw siyang paalisin sa kaduwagan, hinamon niya siyang manatili, harapin ang bruha kasama ang lakas ng loob at subukang muling makuha ang kanyang puso. Sa sandaling yun, habang papaliko ang ninja, napansin niyang nilalapitan ang bruha ng dalawang kainahinalang tao. Sa una, akala niya ay sapat pa rin ang kanyang lakas para harapin ang mga walang kwentang banta na yun kaya hindi siya nakialam. Ngunit sinabi ng itim na pakpak na diwata, na marunong at mapagmasid, na wala siyang maramdamang mahika sa loob ng bruha at tila nawala ang kanyang kapangyarihan habang siya'y nagpapahinga. Dahil dito, biglang kumilos ang ninja, at walang pag-aalinlangan, sumugod siya patungo sa bruha, determinado siyang protektahan ito mula sa kapahamakan. Mabilis niyang itinaboy ang dalawang lalaking naglakas loob na lumapit sa kanya. Laking gulat niya nang malaman na ang dalawang ito ay hindi basta mga masamang loob, kundi mismong mga kapatid niya sa sinumpaan, mga demonyong dumating kasama ang engkantadang may itim na pakpak upang gumanap sa kanyang kwento ng pag-ibig. Sila rin ay dumating upang tulungan siyang malampasan ang kanyang takot at muling makuha ang puso ng mangkukulam, umaasa na sa kanilang pagtulong, ang ninja at ang mangkukulam ay sa wakas matanto ang kanilang pag-ibig at magsama. Nagpaalaman ang mga adventurer sa labasan ng labyrinth, bawat isa'y nagtungo sa kanilang sariling landas. Ngunit nangangakong muling magkikita kapag pinahintulutan ng tadhana. Magkasama silang bumalik sa bayan, kapwa pagod at nasiyahan. Napagpasyahan nilang magpahinga sa kalapit na bahay tuluyan, isang maginhawang lugar kung saan ang mainit na amoy ng masaganang pagkain ay bumabango sa hangin, kaya ito ang perpektong lugar para makapagpahinga pagkatapos ng kanilang mahirap na paglalakbay. Nagtipon sa paligid ng isang malaking mesa, ibinabahagi nila ang kanilang mga kwento, nagtatawanan, at nagpapasalamat sa nabuong samahan sa kanilang pinagsamahang pakikipagsapalaran. Habang ninanamnam nila ang kanilang pagkain, may isang nagtanong sa wakas ng tanong na nasa isip ng lahat, at gusto nilang malaman kung paano nagawa ng mahiwagang salamangkero sa kanila na dalhin si Setu sa kanila. Inaamin ng salamangkero na halos hindi na niya maalala ang mga detalye. Naaalala niyang nagsasanay siya ng kanyang mahika isang araw, tulad ng madalas niyang ginagawa, at pagkatapos, bigla na lang, lumitaw si Setu sa silid ni Riles, na para bang aksidente lang o tadhana. Misteryo pa rin ito kahit sa kanya, at nagpahayag siya ng pagkakasala, ipinapaliwanag na hindi niya sinasadya na dalhin si Setu sa mundo nila nang walang pahintulot nito. Gayunpaman, dahil sa pagpapahalaga sa katapatan ng salamangkero, hindi nagkimkim ng sama ng loob si Setu at sa katunayan,
nagpapasalamat siya sa pagbabagong ito ng kapalaran, dahil iniligtas siya nito mula sa isang napakasamang aksidente sa kanyang sariling mundo. Ang grupo ay tahimik na nag-iisip hanggang si Laughing Pan ay nagpahayag ng ideya na matagal na nilang iniisip. Iminungkahi niya na kung ang mahika ng salamangkero ay sapat na malakas para dalhin si Seto sa kanilang mundo, marahil ang mahika ring yun ay makapagbabalik sa kanya kung saan siya nanggaling. Ang posibilidad na ito ay nagdulot ng magkahalong emosyon sa paligid ng mesa, bawat isa ay pinag-iisipan kung ano ang kahulugan nito. Para kay Rilsa, na napalapit kay Seto sa pamamagitan ng kanilang mga laban at pinagsamahang karanasan, ang ideya na aalis siya ay tumatama sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng pagtutol at naalala ang pangako ni Seto na mananatili sa kanyang tabi. At makatrabaho siya hanggang sa huli. Ang isipin na maghihiwalay sila ay masakit, dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan at lakas na dinala niya sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, ang reputasyon ng grupo nila ay umangat lang nang sumali si Seto, at kung babalik siya ay mawawala sila kung wala siya. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang lumabas ng bahay tuluyan na may luha sa mga mata, habang si Seto ay bal-isang sumusunod sa kanya sa labas. Lahat ay nagsimulang hanapin si Seto at Rilsa, nag-aalala na baka may mga halimaw na nagtatago sa dilim at naiwan din ni Rilsa ang kanyang espada. Si Seto, isang tahimik na adventurer mula sa ibang mundo, ay nakakaramdam ng pagkakasalungatan tungkol sa kanyang lugar sa bagong mundong ito, lalo na sa relasyon niya kay Rilsa, isang malakas na mandirigma. Tila nararamdaman ni Rilsa ang kanyang pagkabalisa kaya sa isang sandali na magkasama sila, tinanong siya nito tungkol sa kanyang pagnanais na bumalik sa kanyang sariling mundo. Inamin ni Seto na hindi talaga niya gustong bumalik, at ibinunyag na walang masyadong may gusto sa kanya doon. Habang nagsisimula pa lamang siyang magbukas, isang napakalaki at nakakatakot na halimaw na parang alupihan, na nababalutan ng makapal na baluti, ang biglang lumitaw mula sa dagat. Ang nilalang ay mabilis, sumusugod papunta kay Rilsa, ang mga kuko nitong parang labaha ay handang sumalakay. Natigilan si Seto, na daig ng kawalan ng kakayahan, hindi makatulong habang nilalapitan ng hayop si Rilsa. Bumaon ang mga kuko ng halimaw sa kanyang baluti at nanood si Seto sa pagkasindak, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Subalit, sa kanyang pagtataka, humugat si Rilsa ng hindi kapani-pani walang lakas, pinagpira-piraso ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay, hinati ito ng malinis sa dalawa. Habang bumabagsak ang katawan ng halimaw na walang buhay sa tubig, nakatayo si Rilsa na nagtatagumpay ngunit halatang nayanig, umaapaw ang kanyang damdamin. Ipinakita niya kay Seto, sa pamamagitan ng tingin ng kanyang mga mata at lakas ng kanyang kilos, kung gaano siya kahalaga sa kanya. Tila sinasabi niya sa kanya nang walang salita na mas mahalaga siya sa kanya kaysa sa kahit sino sa mundong ito. Si Seto, na nayayanig pa rin ngunit nakahinga ng maluwag na ligtas siya, ay lumapit para tingnan ang kanyang mga sugat. Napansin niya ang ilang peklat at, sa maingat na kamay, naglagay ng maliit na benda sa isa sa mga ito. Pinaalalahanan siyang uminom ng gamot para sa lason bilang pag-iingat. Sa kanyang sariling tahimik na paraan, ipinakita ng kilos ni Seto kay Rilsa na mahalaga rin siya sa kanya. At nagpapahayag siya ng kanyang kagustuhang manatili sa tabi ng taong tunay na nangangailangan sa kanya. Naantig si Rilsa ngunit pilit itinatago ang kanyang damdamin, sumusulyap na lamang sa bumagsak na halimaw na parabang inililihis ang kanyang atensyon mula sa matinding sandali. Sinubukan pa niyang baguhin ang usapan sa pamamagitan ng pagkomento sa lumalawak na kaalaman ni Seto tungkol sa mga halimaw, sinusubukang ibalik ang gun sa kanilang pag-uusap. Bago pa man nila mapagtanto ang kanilang nararamdaman, dumating ang salamangkero at si Laughing Pan. Si Rilsa, na may nagtatagal na pag-aalala para sa kinabukasan ni Seto, ay tinanong ang matandang salamangkero kung maaari ba niyang magamit ang kanyang mahika para ibalik si Seto sa kanyang pinanggalingang mundo. Pinag-iisipan ng salamangkero ang ideya ngunit ipinaliwanag na kahit na mayroon siyang tamang aklat ng mahika, ang pagbabalik kay Seto sa kanyang mundo ay ilalagay siya sa eksaktong sandali at sitwasyon nang siya ay umalis. Iyon ay mismo sa harap ng malaki at mabilis na truck na unang nagdala sa kanya sa mundong ito, na halos ikamatay niya. Bagamat nagdulot ng panandali ang lungkot kay Seto ang isiping yun, mabilis niya itong winaksi na may bahid ng pag-asa, sinasabing hindi naman niya planong bumalik. Napagtanto niya na sa wakas ay nakahanap siya ng lugar kung saan siya kailangan at, higit sa lahat, tinanggap, nang muling patatagin ang kanyang determinasyon,
Nagpasya siyang manatiling isang adventurer kasama si Rilsa at ang kanilang mga kasama, tinatanggap ang mga panganib at hiwaga ng bagong buhay na ito. Sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ang kanilang ugnayan ay mas matibay ngayon kaysa dati habang hinaharap ang mga bagong hamon ng magkasama, nagtitiwala na sila ay may suporta sa isa't isa sa laban at sa buhay. Ilang buwan pagkatapos ng matinding laban sa mga masasamang espiritu, sina Rilsa, Lafenpan at Seto ay nakatanggap ng nakakagulat na balita mula sa isang mensahero na pumanaw na ang salamangkero. Ang grupo ay nabigla, lalo na si Rilsa, na agad na napuno ng pakiramdam ng pagmamadali. Iniisip niya ang bawat posibleng paraan para maibalik siya sa buhay. Tinatanong ang mensahero kung mayroon siyang anumang gamot na makapagpapabalik buhay o kung maaari nilang dalhin agad ang katawan sa isang malapit na templo para muling buhayin. Ngunit binabaliwala ng mensahero ang kanyang mga alalahanin, ipinapaliwanag na ang pagbabalik buhay sa isang katawan sa pamamagitan ng mga formal na pamamaraan o kahit ang pagpreserba nito sa isang morgue ay nangangailangan ng malaking halaga, na hindi kayang gastusan ng kahit sino sa kanila. Sa isang walang pakialam na tono, sinasabi niya na ang katawan ng salamangkero ay inilagay sa isang simpleng kubo para huwag agad mabulok, ngunit kahit iyon ay hindi sapat para mapanatili itong ligtas. Nakamagat ng bahagi ng katawan ng wizard ang isang asong gubat, kaya wala silang ibang nagawa kundi ilibing siya agad para hindi na siya maipahiya pa. Pagkatapos, dinalaw ng grupo ang libingan ng wizard para magbigay galang, at kitang-kita na malaki ang panghihinayang at lungkot ng bawat isa. Ipinaliwanag ni Lafenpan na may alam sa mahika at mga limitasyon nito, na malamang na walang bisa ang mahika ng pagbuhay kung nasira na ang katawan, at imposible na kung nailibing na. Sa kabila ng paliwanag niya, hindi pa rin matanggap ni Seto ang nangyari at nakukonsensya pa rin siya sa sinapit ng wizard. Kamatayan, hirap tanggapin na huli na ang kanilang pagtatangka na iligtas siya gamit ang panlunas. Para sa kanya, tila imposible na ang salamangkero ay sumuko sa lason lamang gayong nakaligtas na sila sa mas mapanganib na hamon ng magkasama. Kapareho ni Rilsa ang kanyang pagkabigla, nahihirapang tanggapin na ang isang katulad niya ay maaaring mamatay hindi sa laban. Dahil sa maliit na pag-asa, iminungkahi ni Seto na isaalang-alang nila na hukayin ang bangkay para subukan ang isang ritual ng pagbuhay, ngunit alam ni Rilsa na mangangailangan ito ng malaking donasyon sa simbahan at isang gastos na hindi nila kayang bayaran, lalo na at ang pagbuhay ng isang. Ang maging isang mataas na antas na mage ay hindi biro. Alam din niya na habang lumilipas ang panahon, ang posibilidad ng tagumpay sa pagbabalik buhay ay bumababa ng malaki. Gayunpaman, nangangatwiran si Seto na sa mundong ito, hindi tulad ng pinanggalingan niya, hindi kailangang maging lubos na katapusan ang kamatayan, at ang bawat sandaling lumipas na walang ginagawa ay nagpapababa sa kanilang tsansa na buhayin muli ang salamangkero. Iginigiit niya na dapat nilang subukan ang anumang pagkakataon na mayroon sila, gaano man kaliit, upang parangalan ang kanilang kaibigan at subukang ibalik siya. Dahil sa inspirasyon ng kanyang determinasyon, sumang-ayon si Lafenpan sa kanya at nagpasya na kailangan nilang kumilos. Mabilis, inihahanda niya ang kanyang sarili upang tipunin ang mga kinakailangang kagamitan para sa pagbabalik sigla, nagpaplanong bisitahin ang at kunin ang kanilang kailangan, habang inuutusan sina Rilsa at Seto na maghanap ng mga angkop na gamit sa paghuhukay. Sa kanyang pagpunta sa tindahan, iniisip ni Lofa kung gaano kahalaga si Seto sa kanilang paglalakbay. Alam niya na kung wala siya, marahil ay matagal na silang sumuko. Determinado na hanapin ang mga kagamitang kailangan nila, nagpunta siya sa iba't ibang tindahan, naghahanap. Ngunit bawat lugar na kanyang pinupuntahan ay punong-puno ng tao, sobrang abala kaya parang imposible na makuha ang kanyang kailangan. Maya-maya, dahil sa pagkabigo at pagkatalo, bumalik siya sa puntod. Subalit, pagdating niya, nagulat siya. Ang puntod na maingat nilang hinukay ay wala ng laman, ang lupa ay nakakalat, at ang bangkay ng salamangkero ay wala kahit saan. Sakto namang dumating sina Seto at Rilsa, at nagulat din sila nang makita ang gulong puntod. Ngunit bago pa man nila maunawaan ito, may kakaibang nakakuha ng kanilang pansin. May isang figura na nakatayo sa malayo at parang isang lalaking nakabalot sa isang maitim at punit-punit na kapa at may suot na mataas at matulis na sombrero na gaya ng sa isang salamangkero. Pero may kakaiba sa kanya. Nakatayo siyang mag-isa, nagpapakawala ng mga alon ng apoy sa langit sa magulong paraan. Nakatitig sila, hindi maintindihan ang nakikita, at habang pinapanood nila,
mas nagiging malinaw na hindi siya ordinaryong tao. Ang figura ay parang kalansay, ang kanyang mga guwang na mata ay nagniningning sa matindi at di pangkaraniwang liwanag. Sa isang saglit, nagtaka sina Rilsa at Seto kung ito ba ang kanilang salamangkero, na muling nabuhay sa baluktot na anyo. Pero habang tinitingnan nilang mabuti, napagtanto nila na tila hindi niya sila nakikilala. Patuloy lang siyang nagpapakawala ng apoy nang walang pakundangan, walang pokus o kontrol. Napagtantong nasa tunay silang panganib, nagtago sina Rilsa at Seto sa likod ng isang malaking bato. Damaykit ng husto dito para protektahan ang sarili mula sa mga nagliliyab na atake. Mabilis na nag-iisip si Rilsa habang nauunawaan niya ang tindi ng sitwasyon nila. Alam niyang kung mananatili lang silang nagtatago, maaaring puntiryahin sila agad ng kalansay, at wala silang paraan para makatakas. Sa puso niya, nararamdaman niyang wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang banta na ito, kahit na mapanganib. Nagtipon siya ng lakas ng loob, nagpasya siyang kailangan niyang kumilos. Sumugod siya sa bukas na buhangin patungo sa kalansay, kasunod niya si Seto, pareho silang umaasang matatapos na ang nakakatakot na pagsubok na ito. Habang papalapit si Rilsa, itinaas niya ang kanyang espada at tinaga ang ulo ng kalansay ng buong lakas. Tumama ang kanyang talam, ngunit sa kanyang pagkasindak, halos wala itong nagawa. Umiling ang ulo ng kalansay mula sa impact, ngunit nanatili itong buo, halos hindi naapektuhan. Mabilis na napagtanto ni Rilsa na walang silbi ang kanyang armas laban sa kalabang ito. Tanging isang mahiwagang armas ang makakayanan ng depensa ng kalansay, at nagsimula siyang magpanik. At patuloy na umiiwas sa walang tigil na pag-atake nito, habang sinusubukang mag-isip ng ibang paraan para labanan ito. Nakita ni Seto ang paghihirap ni Rilsa, kaya nagkaroon siya ng ideya. Tumakbo siya papunta sa kanya, dala ang isang bote ng banal na tubig. Kung maibubuhos ni Rilsa ito sa kanyang espada, maaaring maging mahiwaga ang kanyang sandata at magkaroon ng sapat na lakas para talunin ang kalansay. Ngunit nang susubukan pa lamang ni Seto na iabot sa kanya ang bote, bumaling sa kanila ang kalansay at nagpakawala ng matinding buga ng apoy. Agad na nabasag ang bote sa pagsabog, at natapon ang banal na tubig sa buhangin. Nakaramdam ng matinding takot sina Rilsa at Seto nang mapagtanto nilang nawala na ang kanilang huling pag-asa. Palayo, at ang kalansay ay naghahanda ngayon ng isa pang atake, mas malakas na nakatuon mismo kay Rilsa. Bigla, nang parang wala ng pag-asa, isang malakas na puwersa ang sumalpok sa kalansay mula sa di inaasahang direksyon. Ang tama ay sobrang lakas na natanggal nito ang ulo ng kalansay, at gamulong ito sa buhangin. Nagulat na lumingon sina Rilsa at Seto, para tingnan kung sino o ano ang sumaklolo. Nakita nila ang isang aninong figura na lumalabas mula sa malayo. Ang figurang ito ay parang kanilang salamangkero sa kakaibang paraan, pero tila iba ito. Ang anino ay bumubulong, inuulit ang isang bagay sa boses na parang pamilyar. Kumakabog ang puso ni Rilsa nang makilala ang boses, at walang dad ang boses ito ng kanilang salamangkero. Pinaghalong ginhawa at pagkalito ang bumalat sa kanila. Nakaramdam ng ginhawa si Seto, natutuwang makita na buhay ang kanilang kaibigan. Ngunit habang papalapit sila, nakita nila na malayo sa normal ang anyo ng salamangkero. Butot balat ang katawan niya, namamayat ang mukha, na may mga matang walang buhay na nakatitig sa kawalan. Nang sinubukan ni Rilsa na intindihin ang nangyari, tila naguguluhan din ng salamangkero, natatandaan lamang niya na nakahiga siya at pagkatapos ay nawalan ng malay. Pero pagkatapos, may kakaibang nagsisimulang mangyari. Ang kalansay na anyo ng salamangkero ay unti-unting nagbabago, bumabalik ang laman at buto, paunti-unti. Ang kanyang mukhang butas ay nagsisimulang magkaroon ng pamilyar na mga itsura, ang kanyang balat at balbas ay muling lumalabas sa mga bahagi hanggang sa tuluyan na siyang nakatayo sa harap nila, nagmumukhang ang salamangkero na kanilang kilala. Kahit na nakahinga ng maluwag si Rilsa na makita siyang buhay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya sa nakikitang pagbalik ng kanyang mga itsura sa ganitong nakakagambalang paraan. Sa kabila ng kakaibang pangyayari, pareho silang nakadarama ng kapanatagan na kasama muli ang salamangkero sa kanilang tabi, handa harapin ang anumang panganib na naghihintay. Pagkatapos sa bahay tuluyan, sinabi ng salamangkero sa kanila na pumirma siya sa isang kontrata ng pagkabuhay na muli, na nangangahulugang kahit mamatay siya, babalik siya sa buhay pagkatapos ng isang araw.
Ito ay mataas na antas ng mahika at epektibo lamang ng isang beses. Tuwang-tuwa si Seto at sinabing natutuwa siyang makita na buhay muli ang salamangkero. Ngunit biglang nagiging kalansay ang mukha ng salamangkero at pagkatapos ay bumabalik sa normal, na nagpapahiwatig na patuloy na bumabalik sa kanya ang spell, na nagiging kalansay siya ng paulit-ulit. Ipinahayag ni Lotha na may kulang na bahagi ng katawan ng matanda kaya hindi gumagana ang mahika ng pagkabuhay. Ay hindi gumagana sa kanya at wala na silang magagawa tungkol dito. Nang marinig ang kanilang usapan, ang duwendeng nagmamahal sa salamangkero ay pumasok sa bahay tuluyan at nagpahayag na tutulungan niya ang salamangkero at ipinakita sa kanila ang malaking ensiklopedya ng mahika na mayroong lahat ng mga spell, na tinatawag na Magicpedia. Ayon sa libro, kapag nabigo ang mahika ng pagbabalik buhay dahil may nawawalang bahagi ng katawan, kailangan nilang ibalik ang nawawalang bahagi. Kahit na ang laman ay nakain at natunaw na, ang mahikal na enerhiya ay mananatili sa kung sino ang kumain nito. Kaya kung mahahanap nila ang aso na kumain ng bahagi ng katawan ng salamangkero at dalhin ang mahikal nitong enerhiya, kung gayon, magagawang buhayin muli ng ganap ang salamangkero. Kinabukasan, aalis sila para hanapin ang aso sa tulong ng duwende, pero tila hindi nila matagpuan ang mahika. Bigla na lang lumapit sa kanila ang duwende ng kagubatan at takot nang makita ang kalansay na anyo ng salamangkero. Pero nang malaman niya na sinabi ng may-ari ng bahay tuluyan kay Seto na may pulang marka sa noo ang aso, tila may naalala siya. Ipinaliwanag niya na may trabahong bakante na naipost sa lungsod na hanapin ang malaking aso na may pilat na hugis krus sa ulo dahil nananakit ito ng mga tao. Pero hindi tinanggap ng duwende ang trabaho dahil mababa ang sweldo at may iba siyang gawain, pero ang aso ay nasa labas ng bayan sa kanluran. Nang marinig ito, sinabi ni Seto na dapat silang pumunta agad sa lugar na iyon. Narating nila ang disyerto kung saan nakalibing ang mga patay na katawan. Huminto ang wizard at si Seto sa isang lugar para magpahinga habang sina Rilza at ang iba pa ay naglalakad sa unahan. Sinabi ng wizard kay Seto na ulila si Rilza nang matagpuan niya ito. Nawala ang kanyang ama sa pagsalakay ng lobo at ang kanyang ina ay namatay sa pakikipaglaban sa kapareha ng lobo. Simula noon ay nakatira siya sa isang tuta ng lobo at naging magkaibigan sila hanggang sa natagpuan ng wizard. Siya, para sa salamangkero, si Rilza ay parang sarili niyang anak kaya't pinapakiusapan niya si Seto na isama siya saan man siya magpunta. Medyo nagulat si Seto at sumagot na kailangan din nilang isaalang-alang ang nararamdaman ni Rilza. Sabi ng matanda na gusto na siya ni Rilza. Dagdag pa ng salamangkero na kung mayroon man siyang pagkakatiwalaan na mag-alaga sa kanyang anak, iyon ay si Seto lamang, pero kung hindi pa siya handa, hindi niya siya pipilitin. Sumagot si Seto na hindi siya sigurado kung ang isang tulad niya ay nararapat para sa kanya, pero susubukan niya ang kanyang makakaya at sa huli ay tinanong niya ang salamangkero kung maaari niyang hingin si Rilza. Nang marinig ito, niyakap ng salamangkero si Seto at nagsimulang humikbi. Bigla na lamang, ang asong gubat na may baliw na enerhiya ng salamangkero ay lumundag sa salamangkero at kinagat ang kanyang kamay hanggang maputol mula sa kanyang katawan at nang subukan ni Seto na iligtas siya, inatake rin siya. Nang tumakbo sina Rilza at Lotha para hanapin sila, natagpuan nila silang pareho na nakahiga sa lupa, umiiyak sa sakit habang ang asong gubat ay nasa mismong harapan nila. Inutusan ni Rilza si Lotha na tulungan si Seto gamit ang kanyang mahika ng pagpapagaling dahil humihinga pa siya, habang haharapin niya ang asong gubat, nang umunguya ng mga parte ng kanilang katawan. Sumigaw si Rilza sa galit na pagpuputol-putulin niya ang asong gubat at babawiin ang sa matanda. Mga parte ng katawan mula sa kanyang katawan. Nang marinig ito, tumakbo siya papunta sa aso, habang ito naman ay tumatakbo papunta sa kanya at nagkasagupaan sila ng may puwersa. Nagbuga ng apoy ang aso mula sa loob ng kanyang katawan, na tumalsik sa baluti ni Rilza, ngunit sumugod pa rin si Rilza at tinamaan ang vital na bahagi nito, kaya nasugatan ang aso. Nang susubukan na sana niya itong patayin, isang kaibig-ibig na batang lobong puti ang sumingit sa pagitan nila at nagsimulang tumahol kay Rilza. Mabilis niyang napagtanto na ito ay anak ng aso. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, tumayo ang lobo ng hirap at lumapit kay Rilza. Hinihiling sa kanya na patayin siya, ngunit iligtas ang buhay ng kanyang anak. Galit na tiningnan ni Rilza ang lobo, ngunit nakuha ni Seto ang kanyang atensyon sa pagsasabi sa kanya na hindi na humihinga ang salamangkero. Ipinahayag ni Rilza na ililigtas niya ang tuta,
Ngunit puputulin niya ang mga paa ng lobo at kukunin ang mahikal na enerhiya mula rito upang iligtas ang salamangkero. Ngunit nang itataas na niya ang kanyang espada para gawin yun, dalawang galami ang tumusok sa katawan ng lobo at sumigaw si Lofa na yun ang dakilang demonyo. Nagsimulang maglaho ang demonyo kasama ang katawan ng lobo, ngunit mabilis na kinuha ni Seto ang isang angkla mula sa kanyang sinturon ng mga kagamitan at ibinalot ito sa katawan ng lobo, determinado na huwag itong pakawalan. Hanggang sa muling mabuhay ang salamangkero, mabilis na pinuno ni Lofa ng mahika ang espada ni Rilza. Pakiusap ni Rilza sa hari ng demonyo na iwan ang aso, ngunit hindi ito pumayag dahil gusto niyang maghayganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dagdag pa niya, dapat daw ay nanguluntoy na at namatay na ang aso, pero nakakain ito ng napakaraming mahikang enerhiya, kaya iniutos ng kanyang amo na ibalik ito. Sinimulan ng demonyo ang pagbigkas sa sumpa ng 7 kidlat at tumakbo si Rilza patungo dito para iligtas ang lobo bago matapos ang pagbigkas. Ngunit pinakawalan na ang sumpa kaya naglabas si Lofa ng gintong harang para iligtas si Rilza. Sinamantala ni Rilza ang pagkakataon at sinaksak ang demonyo gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, lumitaw ang amo ng demonyo at inatake sila gamit ang enerhiya ng apoy, at bumagsak si Lofa habang sinasagip si Rilza. Lumabas ang hari ng demonyo mula sa katawan nito, at napagtanto ni Rilza na isa ito sa pinakamalakas na kaaway na kanyang nakaharap. Hiniling niya kay Seto na dalhin si Lofa at tumakas, dahil magiging pabigat lamang siya. Sinabi niya na iwan na ang salamangkero at ang aso, at babalikan niya ang mga ito. Tumakbo si Seto kasama si Lofa at sinubukang isama rin ang tuta, ngunit ayaw ng tuta na umalis. Wala ang amang lobo. Nagtataka si Seto kung ano ang dapat niyang gawin para iligtas ang kanyang mga kaibigan habang nakikipaglaban si Rilza sa malupit na haring demonyo. Iginagapos ng haring demonyo ang kanyang mga galame kay Rilza, sinasabing gagawa siya ng magandang pinalamutiang bagay. Tinutusok nito ang leeg ni Rilza gamit ang kanyang mga galame, ngunit tumakbo si Seto papunta dito gamit ang kanyang wire cutter at pinutol ang galame nito. Hiniwa ni Rilza ang haring demonyo sa dalawang bahagi, ngunit pagkarating nito sa kaibuturan, kumawala ang sumpa ng yelo, ngunit sumingit si Seto at tinanggap ang sumpa sa kanyang sarili at nagyelo. Patuloy na nakikipaglaban si Rilza sa demonyo upang iligtas si Seto mula sa pagpatay. Inilagay ni Crosby, Seto ang katawan ng salamangkero malapit sa lobo at ngayon nararamdaman ng matandang hakluban ang isang mahiwagang enerhiya malapit sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay umaabot sa ibang dimensyon, kung saan hinihiling ng patay na aso sa salamangkero na alagaan ang tuta kapalit ng kanyang mahiwagang enerhiya at agad na sumasang-ayon ang salamangkero. Sa kabilang banda, si Rilza ay sugatan ng malubha at dumudugo ang kanyang katawan, ngunit biglang naputol ang ulo ng demonyo at nabasag ang yelo ni Seto, at bumagsak siya sa mga bisig ni Rilza. Napagtanto nilang dalawa na ito ang kapangyarihan ng 6 na mahiwagang espada na pumapatay ng hangin at nang sila ay tumingin sa direksyong yon, nakita nilang bumalik na muli ang salamangkero, kasama ang kanyang lakas at kapangyarihang mahika. Sinalakay ng salamangkero ang demonyo gamit ang kanyang mahikang 8 sulok na espada ng apoy na tumagos sa katawan nito at pumatay sa demonyong hari. Lumapit ang salamangkero kina Seto, Lofa at Rilza na nagbubuhos ng luha ng kagalakan sa pagkakita sa kanya muli. Nagkaroon ng isang pares ng tainga at buntot ang salamangkero kapalit ng mahikang kapangyarihan ng aso. Sinabi niya sa lahat na ibinigay ng aso ang kapangyarihan nito sa kanya, ngunit kailangan niyang alagaan ang tuta nito. Ngunit nais niyang ibalik ang bahagi ng kapangyarihan ng aso upang buhayin ito para sa kanyang tuta. Ngunit biglang isang malakas na bugso ng hangin ang sumalubong sa kanila at ibinagsak ang salamangkero at lahat ay napatitig sa pagtataka habang muling bumabangon ang hari ng demonyo. Ngunit hindi nasaktan ang salamangkero. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas at agad na naging isang makisig na binata, ipinapahayag na nabawi na niya ang kanyang kabataan. Bigla siyang nagpatawag ng isang malaking golem gamit ang kanyang mahika ng teleportasyon at pinagsama ito upang maging isang malaking halimaw na bato. Sa matinding init ng labanan, sinira ng hari ng demonyo ang malaking golem na bato nang walang pigil, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nag-iisang salamangkero na nang-ahas na sumuway sa kanya. Ang salamangkero, puspos ng tapang, ay tumugon sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, na tumama mismo sa mukha ng demonyong hari. Sinimulan niya ang pagkakataon,
Iniutos niya sa mga nagkapira-pirasong bato ng golem na magtipon at tinangkang pigilan ng demonyo sa ilalim ng mga ito. Gamit ang kanyang mahika, pinatindi niya ang kanyang paghawak, pinipilit ang bawat bato na dumaikit sa katawan ng demonyong hari, na parabang ikinandado siya sa lugar na parang mga piraso ng bakal na dumidikit sa isang malakas na magnet. Gayunpaman, alam ng salamangkero na ito ay magbibigay lamang sa kanya ng ilang sandali upang protektahan ang kanyang mga kaalyado. Dali-dali, gumuhit siya ng isang malaking harang sa paligid nila, umaasang ipagtanggol sila mula sa demonyo. Walang humpay na puot ng hari. Ngayon, sa huling pagtatangka upang wakasan ang labanang ito, sinimulan ng salamangkero na tawagin ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang maalamat na espada ng apoy na may 8 dulo, isang nagliliyab na anyo na kilala bilang espada ng digmaang apoy. Ang kapaligiran ay bumigat sa kapangyarihan habang nililikha niya ang mga apoy, 8 nagliliyab na dulo na nabubuo sa kanyang itaas. Ngunit nang malapit na ang sandali ng tagumpay, bigla siyang nawalan ng alaala. Nakalimutan niya ang sinaunang pagkakataon na magpapakawala sa buong lakas ng sandata. Ang pag-aatubiling ito ay nagdulot sa kanya ng kahinaan, at ang demonyong hari, nakadarama ng panghihina, ay sumugod pasulong ng may nakamamatay na layunin. Habang papalapit ang demonyo, handa ng pabagsakin ang salamangkero, sumugod si Seto sa eksena, hawak ang espada ni Rails ng buong tapang. Sa isang mabilis na saksak, tinamaan ni Seto ang braso ng demonyo, pinipigilan ang pag-atake nito. Ang di inaasahang atake na ito ay nagbigay sa salamangkero ng pagkakataong kailangan niya. Hinimok siya ni Seto na gamitin ang kanyang mahika ng apoy para sunugin ang demonyong hari, at sa sama-samang lakas, pinakawalan nila ang nagbabagang apoy na tuluyang lumamon sa halimaw na kalaban. Habang nawawala ang apoy, isang alon ng ginhawa ang bumalat sa kanila, hudyat na ang demonyo ay natalo na ang hari. Si Rails, lubos ang pasasalamat at damdamin para sa katapangan ni Seto, ay tumakbo papalapit sa kanya, mabilis ang tibok ng puso habang naghahanda siyang yakapin siya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang nakakagulat na tanawin ang pumihil sa kanya nang ang putol na ulo ng demonyong hari, na sa paano man ay may bahid pa ng buhay, ay sumugod patungo sa kanila. Nang tila hindi pa tapos ang panganib, isang maliit na tuta, supling ng asong gubat na dating nagbantay sa kanilang lupain, ang sumunggaban sa ulo, na tuluyang winakasan ang huling bahagi ng demonyong hari. Gayunpaman, ang katapatan ng batang tuta ay napalitan ng galit, tumatahol at umuungal kay Seto at sa mangkukulam, inaakusahan sila ng pagpatay sa kanyang ama, ang asong gubat. Sa isang nakakadurog pusong sandali, nadama ng mangkukulam ang pighati ng tuta at maingat niya itong binuhat, hinahayaan ng tuta na amuyin siya. Tila nakapagpakalma sa tuta ang pamilyar na amoy, dahil ang enerhiya ng mangkukulam ay nakapagpapaalala sa kanyang ama. Naantig sa pagkawala ng maliit na nilalang, gumawa ng matapang na desisyon ang mangkukulam. Binuhusan niya ng kaunting buhay ang walang buhay na katawan ng asong gubat, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasama. Dahan-dahan, gumalaw muli ang asong gubat, nagising para makita ang kanyang tuta na umiiyak sa tabi niya. Ang mapagkumbabang gawa ng salamangkero ay nagdulot ng pagbawas sa kanyang sariling lakas, at habang nagkasama muli ang aso at ang tuta, siya ay bumagsak dahil sa pagod. Si Railsa, puno ng pag-aalala, ay binuhat siya sa kanyang mga bisig, desididong dalhin siya sa bahay at alagaan upang gumaling. Pagbalik sa bahay tuluyan, biglang nagising si Seto at nakita si Railsa na tahimik na nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang tingin ay matatag habang pinagmamasdan siyang magbalik malay. Ipinaliwanag niya na nakatulog siya ng mahimbing pagdating nila. Napansin ni Seto ang lambot sa kanyang mukha, isang bihirang sulyap ng pagkabahala. Ibinahagi nila ang tahimik na sandaling ito hanggang sa sila ay lumabas upang sumama sa iba. Gising na at malakas na muli ang salamangkero, maganda ang tulog niya kagabi. Pero tila lalo lang umusbong ang kanyang kapilyuhan at gumagawa na naman siya ng gulo sa mga panauhin at tauhan ng bahay tuluyan, na ikinagulat ng lahat. Maya-maya, sina Railsa at Seto ay umaakyat patungo sa tuktok ng labirin, patungo sa isang mataas na lugar kung saan tanaw nila ang paikat-ikot na daanan sa ibaba. Payapa ang kapaligiran at tila nag-iisip si Railsa, malayo ang kanyang tingin habang nagbabahagi ng isang bagay na napaka-personal. Sinabi niya kay Seto na habang nagpapahinga ito, nakausap niya ang isang asong gala, na nakasalubong nila sa daan. Para sa isang taong napakaingat tulad ni Railsa,
Tila hindi ito ang ugali niya. Ngunit ipinaliwanag niya na ang aso ay nagpaalala sa kanya ng isang batang lobo na nakilala niya noon. Noong mga unang taon niya, ginugol ni Railza ang 3 taglamig kasama ang batang lobo na yun, nakaligtas sa mahihirap na panahon na magkasama. Naisip niya na ang karanasang ito ay maaaring nagpatapang sa kanya, hindi kasing pino ng iba. Hinubog siya sa mga paraang tanging ang mga nakaranas ng hirap ang makakaunawa. Pakiramdam niya, kabilang lamang siya sa mga taong tinatanggap siya kung sino talaga siya at napagtanto ni Seto kung gaano niya pinahahalagahan ang presensya niya. Bigla niyang nasabi na kailangan niya ito sa kanyang buhay higit pa sa kahit sino sa mundo, lumabas ang mga salita bago pa niya ito mapigilan. Habang naglalaro sa pagitan nila ang bigat ng kanyang pag-amin, sumugod ang duwende papunta sa kanila, binali ng kanyang boses ang katahimikan. Hinihingal at balisa. Ipinahayag niya na nawala ng salamangkero ang mga susi ng bahay tuluyan at sa paano man ay napasubo siya sa gulo. Kailangan niya ang tulong ni Seto sa mga kandado, dali-dali siyang hinihila palayo at iniwan si Railza na nag-iisa sa tuktok ng bubong. Maya-maya, nang hamupa na ang gulo, natagpuan ni Seto ang kanyang sarili kasama ang salamangkero sa isang tahimik na silid. Nagdala siya ng maliit na bote ng pulot, iniaalok ito sa salamangkero, na, sa isang bihirang sandali ng pagiging bukas, tila natuwa sa di inaasahang gawaing ito. Ang simpleng regalo ay lumikha ng bihirang pagtigil sa mga kalokohan ng salamangkero, pinapahina ang kanyang kalooban kahit na panandalian. Hindi nagtagal, hinanap muli ni Seto si Railza, sa pagkakataong ito may dalang maingat na ginawang regalo na isang matalas at matibay na sandata na ginawa niya lalo na para sa kanya. Habang sinusuri niya ito, napansin niya ang isang maliit na sipit na buhok na nakakabit sa hawakan ng sandata. Naunawaan niya kaagad na ito ang paraan ni Seto ng pagbibigay sa kanya ng isang personal na bagay, higit pa sa ang praktikal na regalo na isang sandata. May bahagyang ngiti, tinanggal niya ang ipit sa buhok at inilagay ito sa kanyang buhok, isang tahimik na pagkilala sa kanyang gawa. Ang kanilang susunod na paglalakbay ay nagharap sa kanila sa isang mahiwagang hayop, isang mantikor na ang hitsura ay nakakatawang kahawig ng salamangkero. Sa kanyang mabilis na determinasyon, pinabagsak ito ni Railza sa isang malakas na suntok, ang kanyang diwa ay tila nabago. Mayroong enerhiya sa kanyang mga galaw na nagpapahiwatig ng isang bagong lakas, isang kumpiyansa na isinilang mula sa hindi sinasabing ugnayan sa pagitan niya at ni Seto. Kalaunan, naghanda si Seto ng palaygo para kay Lofa, at tuwang-tuwa siya na magkaroon ng maliit na paliguan para sa kanya. Para magpahinga at magsaya, kalaunan, pareho silang nakatulog dahil sa pagod, at kinabukasan nang sila'y gumising, si Lofa ay hindi na maliit na diwata, nagkaroon na siya ng laki ng isang tao. Pagkatapos ng ilang panahon, sila ay naglakad-lakad na magkasama kung saan si Lofa ay nagtatatalon sa tuwa dahil bumalik na siya sa kanyang dating laki, nagpapahiwatig na ang kanyang sumpa ay nabawi na. Biglang binigyan siya ni Seto ng isang magandang kasuutan, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito dahil wala siyang gintong barya na maibibigay kay Seto. Ngunit mabilis na sumagot si Seto na ito ay isang paumanhin at regalo ng pasasalamat para sa mga ginawa ni Lofa na pagiging hindi makasarili. Sinuot ni Lofa ang balabal at nagsimulang tumakbo sa tuwa, ngunit bigla siyang nabunggo sa isang masamang loob. Lumapit ang masamang loob sa kanya na tila nagbabanta at sinimulan siyang guluhin. Ngunit pumagitna si Seto upang protektahan siya. Tiningnan ng masamang loob si Seto at tinanong kung siya ang nakakita ng bagong pinto ng labor into at kinutya siya sa pagiging mahina samantalang malalakas ang kanyang mga kasamahan. Sinigawan niya ito na tumigil sa pagpapanggap na malakas dahil lang medyo sikat siya at pagkatapos ay sinuntok si Seto. Ngunit mabilis na hinawakan ni Seto ang kanyang braso at binaluktot ito sa kanyang likod dahilan para mapadapa siya. Nakaluhod sa lupa, nagmamakaawa na tumigil siya. Maya-maya, bumabalik si Lofa sa kanyang dating maliit na laki at ibinabalik ang mga gamit niya mula sa acupuncture shop kasama ang salamangkero. Tiningnan ng tatlo ang lalagyan kung saan naligo si Lofa at ginawa itong kasing laki ng tao. Di nagtagal, muling sumaklolo ang duwende at sinabi na maraming kakaibang bagay ang salamangkero na nagiging sanhi upang bumalik ang mga diwata sa kanilang dating laki sa loob ng ilang panahon. Di nagtagal, nagsimula si Seto ng negosyo bilang isang handyman sa bagong mundong ito kung saan unti-unti, nagsimulang magtipon ang lahat ng kanyang dating mga kasamahan sa inn upang humingi ng kanyang tulong sa paggawa ng ilang mga kakaibang trabaho.
At napagtanto ni Seto na isa siyang mahusay na handyman na minamahal ng lahat.